Hello, Mi! Kumusta ang balikbayan? Ayos naman. Namiss ko agad ang Pilipinas kaya umuwi ako. May aasikasuhin lang ako sa office ng few days tapos saka ako pupunta dyan. Kumusta na? Nakapag-usap na ba kayo ni Ned? Hindi pa rin siya kumukontak eh. Pero hayaan mo na. Para saan pa na mag-usap kami? Pagkatapos ng mga ginawa niya at dinalang kahihiyan sa buhay ko. Kapag nag-reach out siya sa'yo, bakit hindi mo siya pakinggan? Para maliwanagan ka. No. Ayoko makausap ang mga taong katulad niya. Dahil ang pinaka-ayoko sa lahat ay yung sinisirang tiwala ko. Maaari makapagpatawad ako, pero hindi ako kailanman nakakalimot. Sa mga oras na kailangan mong lumayo pansamantala para humanap ng katahimikan, mas pinili mong pumunta sa lugar kung saan ka nagmula. Pero paano kung sa pagdating mo doon ay hindi mo nakamit ang katahimikan na inaasa mo? Paano kung may dumating na isang taong nagpagulo sa sistema at tibok ng puso mo? Halina't pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 1:57 ng hapon ng January 1, 2026, nang maisip kong ipadala sa inyo ang kakaibang kwento ko ng pag-ibig na may halong kwentong aswang. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking sulat, nais ko muna kayong batiin ng isang manigong bagong taon. Naway ang 2026 ay mapuno ng pagpapala sa ating pamilya, trabaho, at higit sa lahat, sa ating love life. Anyway, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Angeli. Ngayon ay 37 years old na. Ang ikukwento ko sa inyo ay hango sa sarili kong karanasan ng aswang mga 5 o 6 na taon nang nakalilipas. Sa pag-uwi ko sa probinsya namin para sana magsimula ng panibagong buhay matapos ang isang masakit na karanasan ng pag-ibig. Doon ko naranasan ang pinaka-nakakatakot na sandali sa buhay ko matapos ako makaengkwentro ng isang aswang. Ngunit sa bawat pagkakataon na nalalagay ako sa panganib, dumarating si Atlas. Isang misteryosong binata na mailap sa mga tao. Hindi ko alam na sa kanyang pagdating ay babaguhin din niya ang buhay ko. Ay, Mi! Sa wakas, nakarating ka rin. Angeli! Kids! Welcome back. Ano, kumusta ang biyahe? Okay naman. Medyo nakakapagod pero mas excited akong makabalik dito. Ay, nako. Kung hindi lang talaga kasalanan pipilipiting kong liig at itlog ng ex mong hayop siya. Since I'm okay. 5 buwan ang lumipas. Kahit paano, nakakausad na ako. Siguro mas okay na nangyari yon. Kesa natuloy ang kasal. Tapos hiwalayan din kami mauuwi. Sa bagay, mas mahirap ang paanal. Maganda naman ang trabaho mo at malaking sweldo mo. Saglit lang, mababawi mo na rin ang ginastos mo. Five months ago, it was supposed to be my wedding with my fiancé. Ang dapat sana ay masayang okasyon, naging bangungot ng takbuhan ako ng groom ko, si Ned. Nasa altar na kami noon, pero nagulat na lang kaming lahat nang bigla itong tumayo at tumakbo palabas ng simbahan. Dahil sa nagsama-samang sakit at kahihiyan, parang nadurog ang puso ko. Bunga ng sobrang stress na nangyari ay nagkasakit ako. I got so depressed for quite some time. Lalo na nang matapos akong takbuhan ni Ned, wala na akong narinig sa kanya. Naging pulutan ako ng chismis ng mga tao. Mula sa mga kapitbahay, kaopisina, at maging mga kamag-anak ko. Dahil doon ay nagdesisyon akong lumayo at nanatili sa Amerika ng 5 buwan. Nang bumalik ako sa Pilipinas, mas pinili kong umuwi sa probinsya namin. Dito ako nanirahan sa bahay ng best friend ko since wala siyang kasama. Girl, may gusto kong sabihin na hindi ko masabi sa'yo sa phone. Medyo may isa pang nagbago dito sa atin Ano yun? Hindi na ligtas dito kapag gabi. Hindi gaya dati na nakakalabas pa tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero may gumagala kasing aswang dito at
ilan na ang napapatay. Aswang? Gutom ka na ba at kung ano-ano nang sinasabi mo? Puwera biro, girl. Ito ang sinasabi ko. Tingnan mo nga yung mga bintana dito. Pati sa mga kapitbahay. Doon ko lang napansin ang mga nakasabit na bawang sa mga bintana maging sa kwarto ko. Nang sumilip ako sa labas ay ganun din ang nakita ko sa mga kapitbahay. Bukod doon, bawat sulok ng bahay ng kaibigan ko may garapon ng asin. May 2 bote rin na nasa tabi nito. Ang laman ng isa ay parang langis, habang ang isa naman ay tubig na may bawang, luya at mga sanga ng kung ano. Seryoso? Oo. Ilan na kayang napapatay dito? Kilala mo si Mang Pilo, yung kainuman dati ng tatay mo. Ayun, napatay ng aswang mga 3 buwan ang nakalilipas. Nakita mo ng itsura ng aswang? Ano hindi pa, pero... Ano kasi... My gosh, ayoko siyang makita ever. Baka mamatay ako sa takot. Pero ang kwento sa akin ng mga kapitbahay natin, mabalahibo daw ang buong katawan. Mahaba ang mga pihas. Matalas at mahaba ang kuko niya, pati ang pangil. Tapos nanilisik yung mga mata at kulay itim ang katawan nito. Kapag nagtatago na siya sa dilim, hindi mo na halos siya mapapansin kaya pwede kanyang sunggaban. Kaya kapag gabi ay delikado na talagang lumabas. Hindi mo alam, inaabangan ka na pala. Nakakatakot naman. Ini-imagine ko pa lang. Teka, kailan ka dadalaw dun sa mga tito mo? Mamaya pagkakain ko. Kabisado mo pa ba yung daan papunta doon? Sa loob pa yun ng kakawian. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Natatandaan ko pa yung daan. Ay, si boss! Sabihin mo sandali lang, kukunin ko lang. Sandali lang daw po. Nagmamadaling pumasok si Cindy sa kwarto, habang ako naman ang lumabas ng bahay. Nang makita ko kung sino ang nasa labas, natigilan ako nang bigla siyang lumingon sa akin. Hindi ko kilala ang lalaki, pero agad akong nakaramdam ng kakaibang atraksyon sa kanya. He's tall, dark and handsome. Mysterious and also hot. Nakasuot siya ng slacks na pantalon at itim na long sleeves polo na nakatupi ng bahagya ang manggas. Pero ang mga muscles at dibdib nito bumabakat sa kanyang damit na parang kay sarap makulong sa matipunong mga bisig na yon. Hindi ko maintindihan pero ang lakas ng dating niya sa akin. Nang salubungin niya ang tingin ko, para na ako na magnet. Hindi ko magawang iiwas ang mata ko sa kanya. I felt that strong attraction for him. Kaya nang umiti siya sa akin, ay parang tumalo ng puso ko. Hi, Hi. And you are? Atlas. And you? Angeli. Nang ilahad ni Atlas ang kamay, doon ako tuluyang lumabas at lumapit. Nang maglapat ang mga palad namin ay kapayapaan ang naramdaman ko. Walang kaba. Walang butterflies. Just peace. Isang bagay na kailanman ay hindi ko naramdaman kay Ned o kahit sinong taong nakasalamuha ko. Kung gaano kami katagal nagtitigan ni Atlas, ay ganoon din katagal magkahawak ang kamay namin na parang walang kahit isa sa amin ay gustong bumitaw. Mula nang takbuhan ako ni Ned noong araw ng kasal namin, ito ang unang pagkakataon na may ibang taong nakakuha ng atensyon ko. Nang dumating si Cindy ay saka pa lang kami bumitaw sa isa't isa. Bago ka dito? Not likely. Dito ako pinanganak at lumaki. Lumipat lang kami ng pamilya ko sa Maynila. Mga 15 years ago na. Ngayon lang ulit ako nakabalik para magbakasyon. Nice. Ay, nagkakilala na pala kayo. Angeli, siya si Sir Atlas, ang boss ko. Boss, siya po si Angeli, ang best friend ko. Nice to meet you, Angeli. Same here. So, nabanggit na siguro si ni Cindy ang nangyayari dito sa gabi, no? Pero bukod sa aswang, mag-iingat ka rin sa mga taong nakaitim. Ano yun? Sila yung mga taong nakasuot ng itim na mahabang damit na may hood, tapos may hawak silang sulo. Mga satanismo. May ilan ang nawawala dito at ang usapan, kinukuha nila at inaalis sa demonyo.
Sila rin ang may alaga sa aswang kaya mag-iingat ka. Sir, eto na po yung papeles na kailangan nyo. Sige, thank you, Cindy Angeli. I'll see you around. Okay. Kahit na nasa kotse na si Atlas at paalis na ang sasakyan, ay sinusundan ko pa rin siya ng tingin. Natawa ako nang nanunuksong binaga ng balikat ni Cindy ang balikat ko. Matapos yun ay inaangkla niya ang braso sa akin at sabay na kami bumalik papasok ng bahay. Nakita ko yun. Ang alin ba? Ang malagkit na tingin niya sa isa't isa ni Sir. Uy, attracted ka sa kanya, no? Isat. Alam ko, Mi. Kaya maraming nahuhumaling dyan. Pero mukhang type ka rin, Naku, alam mo bang hindi yan marunong umiti? Kahit kanino. Pero sa'yo, ngumiti. Pwede na siguro ako maging masaya ulit, no? Oo naman, Mi. Pagkatapos ng mga nangyari, mas may karapatan kang maging masaya. Kaya go, landi lang. Single ka at walang masama doon. Kahit na matagal ako nawala doon sa probinsya, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga daan papunta sa dating mga lugar na pinupuntahan ko noong bata pa ako. Habang naglalakad ako doon sa kakahuyan, parang bumalik ako sa nakaraan. Noong mga panahon na mistulang playground ko ang lugar na yon. Bigla ko na-miss ang buhay ko noong bata pa ako. Tahimik. Yung panahong wala pa akong pakialam sa mundo. At ang problema ko lang ay kung paano ko magpapaalam kay nanay at tatay dahil gusto kong pumunta sa bahay ng mga kalaro ko. Mga panahon na hindi pa ako kayang sakta ng mundo. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang bahay ng tito ko, ang bunsong kapatid ng tatay ko. Kasama niya sa bakuran at nagwawalis ang kanyang asawa na si Tita Darcy. Ang mag-asawang albularyo na noon pa man ay takbuhan na ng mga tao doon sa baryo namin. Tito Lucian, Teka, sino ba ito? Angeli, ikaw ba yan? ako nga po. Ay, Diyos ko, ang pamangking ko? Eto po, pasalubong ko sa inyo. Ay, naku. Ay, salamat. Kumusta ka na ha? Ang kuya, kumusta na sila sa Amerika? Okay naman po si tatay. Nasanay na sa malamig na panahon. Abay, nabalitaan namin anong nangyari noong kasal mo. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Ayos na po ako. Kaya rin ako nagdesisyon na umuwi muna dito sa probinsya para tuluyang makalimot. Teka. Kailan ka pa dumating? Saan ka tumutuloy? Kanina lang din po. At doon ako kay Cindy tumutuloy. Mag-isa lang naman siya sa bahay kaya sinabi niya na doon na lang ako kaysa magrenta pa ako. Sa bagay, may mga bata pa lang kayo magkaibigan na rin kayo Pasensya ka na at maliit lang ang bahay namin. Dito rin nakatira si Mario at ang pamilya niya. Naku tito, wala po yon. Nga pala tito, nanggagamot pa rin ba kayo ni tita? Oo naman, pero mas madalas na ako na lang ang nanggagamot Ilang taon na rin kasi mula nang tumamblay ang abilidad ng tita mo na manggamot. Hindi totoo yan. Kaya ko pa rin manggamot. Walang nagbago sa akin. Kailan lang may ginamot ako Nasa ganon kaming pag-uusap ng ilang sandali pa ay may dumating na 2 pulis at isang may edad na babae na galit na galit. Saglit akong iniwan ng mag-asawa at humarap sa mga bagong dating. Mula doon sa likod ay narinig ko na nirereklamo ng matanda si Tita Darcy dahil sa maling halamang gamot na pinainom sa anak nito. Sa halip na gumaling ay nagsuka at nagtae ang bata at ngayon ay nasa ospital. Pero dahil sa pakiusap ni Tito Lucian ay nagawang kumalma ng babae. Hanggang sa umalis na ito kasama ang mga pulis. Doon palang hinarap ni Tito si Tita Darcy na galit na galit. Ano ka ba naman? Di ba't biling ko sa'yo na wag ka munang manggagamot hanggat hindi ka pa maayos? Walang problema sa akin. Meron, malaki. Ayaw mo lang tanggapin Hindi ka na pwedeng manggamot dahil wala ka ng kakayahan, Darcy. Hindi. Magaling pa rin akong albularyo. Kayo lang naman ang nagsasabi na may problema sa akin Kapag pinilit mo pa ang gusto mo at may napahamak na naman dahil sa'yo,
Hayaan ko nang damputin ka ng mga pulis. Pati ang reputasyon ko ay nasisira dahil hindi ka marunong makinig. Ikaw rin ang may kasalanan nito. Alam mo na wala sa doktrina natin ang mangkulam pero ginagawa mo dahil nasilaw ka sa pera. Pasalamat ka at naandito ang pamangking ko. Tito, mauna na po ako. O sige, at pasensya na ha. Kapag libre ang oras mo, dalasan mo ang pagdalaw dito. Opo. Kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko na huwag kang magtagal dito. Alam ko nasabi na sa iyo ni Cindy ang nangyayari dito. Bago dumilim, ay kailangan nakauwi ka na. At huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Opo. Tatandaan ko po yan. Salamat po. Pag-alis ko kanina ay hinatid pa ako ni Tito Lucian hanggang sa bahay nila Cindy. Maayos namang nagsimula ang gabing yon. Matapos namin kumain ng hapunan ay naglabas ng beer at pulutan si Cindy. Ang tagal na rin mula nang mag-inuman kaming dalawa. Naroon kami sa kusina nang bigla na namang lumabas sa usapan ang ex ko. Kailan ba ang huling inom nating dalawa? Sa Manila, nung gabing yun. Nga pala. Nung araw na tinakbuhan ka ng duwag na gagong ex mo. Buisit yun. Hanggang ngayon, di ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya sa'yo eh. Ikaw, Ewan, hindi ko alam. Masasagot ko siguro yan kapag nakita na kami ulit. Pero sa ngayon, ayoko siyang makita. kay Sir Atlas ka na lang kasi. Mukhang type ka eh. Alam mo bang hindi ngumingiti yung kahit kanino? Kahit nga sa akin eh. Pero sa'yo, hindi pinagdamot ang $1 million smile niya ha? Kapag nag-first move siya, siguro i-entertain ko siya. Ay tama, ganyan nga. Ipakita mo dyan sa ex mo na siya ang nawalan at hindi ikaw. Huwag na nga natin pag-usapan yung lalaking yun. Teka nga sandali at iihi muna ako. Habang nasa banyo si Cindy at ako naman ay abala sa pagtatype sa phone ko at kausap ang sekretarya ko, ilang sandali pa huminto ako nang may marinig akong boses ng lalaking kumakanta. Malayo yun, pero dinig na dinig ko. Hindi ko na dapat papansinin nito pero parang may magnet ang ganda ng tinig ng lalaki. Pakiramdam ko nahihipnotize mo ako at wala na sa sarili nang tumayo at naglakad palapit sa pinto. Ayon sa mga iilang kapitbahay na naging saksi ng gabing yon, nakita na lang daw nila ako na lumabas ng bahay na hawak pa rin ang phone ko. Habang sa mga sandaling yun ay patuloy ko lang naririnig ang maganda at malamyos na tinig ng lalaki. Mula sa mahina ay unti-unting lumalakas yun habang papalapit ako. Ang sabi ni Cindy, nagulat na lang daw siya dahil paglabas niya ng bahay, wala na ako doon at bukas na ang pinto. Nang sabihin daw ng mga kapitbahay ang nangyari, nagmamadali daw siyang sumunod kasama ang mga nagmagandang loob na kapitbahay. Sinundan daw nila ako at nakitang pumasok sa kakahuyan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad at kung nasaan ako. Basta ang naalala ko lang, may matanaw akong magandang bahay sa di kalayuan na nasa gitna ng kakahuyan. Natauhan lang ako nang biglang magring ang phone ko sabay lingon sa paligid. Anong ginagawa ko dito? Angeli? Bakit ka lumabas? Nasaan ka? Hindi ko alam kung nasan ako. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Anong nakikita mo sa paligid mo? Mga puno. Tapos may malaking bahay sa di kalayuan. Kulay itim na bahay. Ay, alam ko yan. Parating na kami. Nakaramdam ako ng takot nang biglang may kaluskos akong narinig sa paligid. Gumalaw ang makapal na mga halaman sa di kalayuan kaya napaatras ako. Niyakap ko ang sarili ko nang makaramdam ng lamig dahil pantulog na lang ang suot ko. Kasunod nito ay narinig ko na lang ang nakakatakot na angil ng tila galing sa isang mabangis na hayop. Bigla kong lumingon sa isang makapal na halaman matapos gumalaw yun. Nang muli kong narinig ang angil na yun ay umatras ako hanggang sa masukol ako sa isang puno. Sino yan? Alam ko kung bakit ka narito.
Hindi ba't dahil sa magandang tinig na iyong narinig, Sino ka? isa akong kaibigan? Halika, lumapit ka rito. Mula sa halamanan ay may nakita akong isang pares ng mata. Dilaw at nanlilisik. Kasabay ng paglabas ng isang mahabang braso na puro balahibo. Nang hindi ako tuminag sa kinatatayuan ko, napasigaw ako ng malakas nang biglang ilabas ng nilalang na ito na may malademonyong boses ang mukha mula sa halaman. Huwag kang lalapit! Hindi kita sasaktan. Ako ang tumawag sa iyo at nagparinig ng magandang tinig ngayon. Gusto mo siyang makilala, hindi ba? Halika rito. Lumapit ka. Tulungan niyo ako! Atlas! Nagulat na lang ako nang makita ang isang lalaking humawak sa braso ko at hinarang ang sarili sa harap ko. Nang sumilip ako ay nakita ko na lang na tumakbo na palayo ang nilalang na yon. Doon lang nawala ang takot ko. Pero ang panginginig ng katawan ko ay ayaw pa rin huminto. Nang dahan-dahan akong tumingala sa matangkad na lalaki nang lumingon siya sa akin, doon ko napatunayan na tama ang hinala ko. Si Atlas nga. Pero hindi gaya ng una naming pagkikita. Sinalubong niya ako ng tingin na kasing lamig ng yelo. Sa kabila ng malamlam na liwanag na nagmumula sa buwan, hindi naging hadlang yon para hindi ko maaninag ang mukha niya. Hoy! Anong ginagawa mo dito sa kakawian ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na muntik ka na mamatay? Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Basta may narinig akong boses ng lalaki na kumakanta. Tapos ayun, natulala na ako. Nawala sa sarili. Hindi ko na malaya na lumabas pala ako ng bahay. Niloloko mo ba ako? Bakit? May sinabi ba akong joke lang sa dulo? Bakit ang sungit mo? Ikaw na nga tinulungan eh. Ako bang masungit? Sino ba tong kung sermonan ako akala mo close tayo? Kung sino man yung kumakanta na yon, maganda sana ang boses niya. Kaso pahamak siya. Mabilaukan sana siya. Angeli! Sir! Sir Atlas? Gwapo nga masungit naman. Hoy, sandali. Di ka man lang nagpasalamat. Oh, edi thank you. Dahil maaga pa naman at wala si Cindy sa bahay, sumama ako kay Tita Darcy sa bayan at namalengke. Bumili kami ng baboy at manok na pang-ihaw. Pupunta na lang kami sa gulayan nang magpaalam siya na may bibili na iba pang sahog. Kaya ako ang inutusan niyang bumili ng mga kulang. Nang matapos yun ay agad akong lumabas ng palengke. Lumingon ako sa paligid pero hindi ko nakita doon si Tita Darcy. Kaya naman nagdesisyon ako na wag nang umalis para madali niya akong mahanap. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagulat na lang ako nang biglang mabutas ang isang plastic na hawak ko kaya gumulong ang mga prutas na laman nito. Ay! Yung mga prutas ko! Miss, tulungan na kita. Naku, salamat ah. Wala nga naman. Dito mo na lang ilagay sa bayong. Atlas? Natataranta na binabakaw ang iba pang dala ko, saka namin pinurot ang mga mansanas, orange at manggang hinog. Nang sa wakas ay nakuha namin ng mga ito, halos sabay kaming tumayo ng lalaki. Nahihiya siyang ngumiti sa akin, mala-apologetic pa ang ngiti. Sa halip na mainis natawa na lang ako dahil para itong teenager. Angeli, ikaw pala yan. Nga pala, pasensya ka na kagabi kung nataasan kita ng boses ha. Nag-alala lang ako sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kadelikado yung mangyayari sa'yo dito kapag gabi. Kung hindi ako dumating, sigurado kasama ka na ngayon sa listahan ng mga pinatay ng aswang na yun. Pasensya na rin kung sinungitan kita. Salamat ulit sa pagligtas mo sa akin. Kalimutan mo na yun. Bakit ka ba kasi nagpunta dun? May narinig kasi ako magandang boses ng lalaki na kumakanta. Tapos sabi ng aswang, siyang nagparinig sa akin ng boses na yon. Ayun, parang nawala ako sa sarili. Ikaw ba yung narinig kong kumanta? Oo
Ang ganda ng boses mo. Pero seryoso, na-hypnotize ka ng aswang at ginamit niya ang boses ko. Kayang gawin yun ng aswang na yun. At gaya ng sinabi ni Cindy, alaga siya ng grupo ng satanismo dito. Ginagawa nila yun sa mga gusto nilang biktimahin. Ngayon, mukhang ikaw yung target nila. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ka nila masasaktan. Salamat ulit ha. Hayaan mo sa susunod. Magdodoble ingat na ako. Sino nga palang kasama mo? Gusto mo hatid na kita? Hindi na. Kasama ko yung tita ko. May binili lang siya sa loob. Sigurado ka na kaya mo na? Oo. Ayos lang ako dito. O sige, alis na ako ha. Nga pala, gusto mo lumabas tayo minsan? Sure. Sino kasama natin? Si Cindy? Hindi. Tayong dalawa lang sana. Ibig mong sabihin? Niyayaya mo akong mag-date? Sana kung walang magagalit. Wala naman. Sige, labas tayo. Sabihin mo lang kung kailan. So, kunin ko yung number mo ha. Okay lang ba? Sure, no problem. Matapos kong ibigay ang number ko ay agad din siyang nagpaalam. Naroon na naman ang kakaibang saya sa dibdib ko matapos naming magkainisan noong nakaraang gabi. Nasundan ko lang siya ng tingin nang tuluyan niya akong iwan. Kay lakas ng dating sa akin ni Atlas. Para siyang may magnet at hinihila ako palapit sa kanya. Hindi ko maintindihan dahil ganun din ang nararamdaman ko matapos marinig ang boses niyang kumakanta. Sa susunod, wag mo na ulit kakausapin ang lalaking yun. Kapag nakita mo siya, umiwas ka. Tita, nandyan pala kayo. Bakit po? Salbahe ang taong yon. Malupit at mabagsik. Anong malay natin baka ipahama ka niyan? Mukhang hindi naman po siya ganun. Basta iwasan mo siya. Mapapahama ka lang. Opo. Kinahaponan habang abala ako sa ginagawa kong trabaho, bigla akong napahinto nang maalala ko na naman si Atlas. Kahit na maghapon kong ituon ang atensyon ko sa ginagawa kong trabaho, palagi pa rin sumusulpot ang mukha ng lalaking yun sa utak ko. Hindi ko alam kung anong meron at hindi siya mawala sa isip ko. At hindi mamatay-matay ang curiosity ko sa kanya. Kaya minabuti kong iwan sandali ang ginagawa ko at lumabas ng kwarto para kausapin si Cindy. Pero pagdating sa sala, wala naman siya dun. Hanggang sa marinig ko ang boses niya na nagmumula sa labas. Paglapit ko sa pinto ay nakita ko siya na may kausap sa phone. Nang mapatingin ng kaibigan ko ay ngumiti ito at sumenyas ng sandali. Sorry, may kausap lang ako sa trabaho. Okay lang. May itatanong lang sana ako. Sige, ano yon? Yung boss mo na si Atlas, sino ba siya? Uy, interesado siya. Basta, sagutin mo na lang ang tanong ko. Si Sir Atlas. Well, tama ka sa sinabi mo noong gabing niligtas ka niya sa aswang. Masungi talaga siya. Yun ay dahil may sakit siya kaya parang aburido sa buhay. Pero kapag normal na araw at maganda naman ang mood niya, lumalabas ang pagiging mabait niya. Tapos ayun, gwapo talaga kaya hinahabol niya ng mga babae dito. Pero wala naman siyang pinapansin kahit isa. Masarap kausap yun sa mga seryosong bagay. Marami kang matututunan sa kanya kasi napakalalim na tao. Anong sakit niya? Ewan ko, hindi naman niya sinasabi kahit kanino eh. Bakit mo pala naitanong? Kasi kaninang umaga, nung sinamahan ko si Tita Darcy na mamalengke, tinulungan niya akong damputin yung mga prutas nang masira yung plastic. Pag alis niya, binalaan ako ni Tita na delikadong tao daw si Atlas kaya umiwas daw ako. Marami nga kasing napagkakamalan siyang masungit. Yung iba ang tingin sa kanya mabagsik kasi hindi mo makikita yung nakangiti. Parang pasan niya ang mundo tapos nag-iisa pa sa buhay. Ganun ba? Kawawa din pala siya, no? Oo nga eh. Malungkot kaya mag-isa sa buhay at wala kang katuwang. Kaya landi lang kapag niyaya ka na niyang mag-date. Jowain mo. Malay mo, siya na pala si the right one. Para ano? Pasakitin ang ulo ko gaya ng ginawa ni Ned? No thanks.
Isang hapon habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Tito Lucian, matapos akong imbitahin ito para doon maghapunan, bigla akong huminto nang may marinig na parang tumatakbo sa likod. Nakiramdam ako sa paligid habang panay ang lingon ko. Ngunit bukod sa akin ay wala na akong makitang ibang tao. Ilang sandali pa ay pinagpatuloy ko na ang paglalakad ko. Hanggang sa huminto na naman ako nang may marinig na tumatakbo sa likod ko. Sa ikalawang pagkakataon ay tumingin ako pero wala akong nakitang tao. Sino yan? Sige ka, baka may sumagot nga sa'yo dyan. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Ako nga dapat magsabi niyan eh. Kahit saan ako pumunta, nandun ka. May gusto ka ba sa akin? Ang kapala. Wala no? Pupunta ako sa tito ko. Tito? Ikaw ang pamangkin ni Mang Lucian? Ako nga. Paano mo nalaman? Siya lang naman yung nakatira sa banda dyan eh. Sige, una na ako. Fancy meeting you here, Miss Angeli Grace Villegas. Paano mo nalaman ang totoong pangalan ko? Maliit lang ang business world dito sa Pilipinas. You're working with the Oliveros, right? Ikaw ang youngest operations manager nila. Anong contract record mo? At na-impress mo ako. Ilang beses ka nang sinusubukan ng staff ko na bigyan ng job offer para magtrabaho sa akin. Pero hindi ka sumasagot sa emails namin. Now I remember. Ikaw si Benjamin Atlas Montesa. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Well, I'm glad that you know me. Anyway, bilisan mo na. Dumidilim na oh. Baka matsyempohan ka na naman ng aswang. Di mo ba alam? Dito sa lugar na to na trace ng mga pulis na dumadaan ng aswang? Talaga? Para biro? Wala naman ako sinabing joke lang sa huli, di ba? Ay, naku, nang asar pa talaga. Di ako nangaasar. Totoo yun. Pero seryoso, umiwas ka sa lugar na to, ha? Tawagan mo ako dito kahit anong oras kapag kailangan mo ng tulong. Nakita mo naman na siguro yung bahay ko. Hindi ka layuan dito. Oo, salamat. Halika na. Atid na kita. Kanina pa may aninong sumusunod sa'yo eh. Nakita mo? Ang akala ko nagkamali lang ako ng dinig kanina na may tumatakbo sa likuran ko. Aswang yun. Nagmamanman sa'yo. Kinagabihan, habang naglalakad kami ni Tito Lucian pauwi ng bahay ni Cindy, hinatid niya ako matapos kong paunlakan ang imbitasyon nila na doon ako maghapunan. Masaya kaming kumain ng magkakasabay nila Tito kasama ang mga pinsan ko. Matapos kumain ay naglaro pa kami ng tong eats kaya nalibang din ako. Mag-aalas 10 na ng gabi nang magpaalam ako kaya hinatid na ako ng tito ko. Mag-iingat po kayo pabalik ha. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Magkikita kami nila Kapitan. Dahil ngayon ang kabilugan ng buwan. Tiyak na sasalakay na naman ang mga aswang. Aabakan namin yan. Sige po, ingatan yung sarili nyo ha. Ikaw rin, mag-ingat ka. Huwag kang lalabas ha. Opo. Nang makapasok ako sa loob ng bakuran ay saka umalis si Tito Lucian. Matapos ko siyang tanawin ng tingin saglit ay tumalikod na rin ako at naglakad papasok. Ilang sandali pa ay natigilan ako nang marinig ko si Cindy na may kausap sa loob ng bahay. Hindi nakalapat ang pinto kaya mula doon sa kanatatayuan ko ay malinaw kong naririnig ang kanyang boses. Bubuksan ko dapat ang pinto nang mabitin sa ere ang kamay ko nang mariin ang boses ng kausap niya. Hindi ka dapat pumunta dito. Anytime uuwi na si Angeli. Tulungan mo ako magkaayos kami, Cindy. Makikipag-ayos ka sa kanya? Kaya ng konsensya mo makipagbalikan sa kanya? Pagkatapos na nangyari sa atin nung gabi ng kasal niyo? It was an accident, Cindy. Lasing ako noon. Natulala ako, Madam Venus. Nagunahan sa pagbagsak ang mga luha ko. Habang parang bombang sumabog sa harap ko ang katotohanan. Ng mga sandaling yun ay para akong sinasaksak ng paulit-ulit sa likod. Ng dalawang taong minahal ko at labis na pinagkatiwalaan. Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto ko silang sugurin at burahin. Pero parang ayaw lumabas ng boses ko. Kaya sa tingin mo, ganun mo na lang mapapalagpas ang lahat. Oo. Hindi ba dapat ganun lang? It was just one night. Isang gabing magulo ang utak ko. At ano?
kapag tinanggap ka niya habang buhay mong itatago ang totoo. Bakit? Ikaw, kaya mong sabihin? Kaya mong humarap sa kanya at sabihin na may nangyari sa atin? Na noong gabing nagpakalasing si Angeli sa kondo niya, ikaw ang pumunta sa apartment ko sa halip na siya. Habang umiiyak siya ng gabing yon. Tayong dalawa ang nasa kama ko at nagtatalik. Kaya mong sabihin yon? Hindi ko alam, Ned. Hindi ko alam. Ayoko mawala si Angeli sa akin dahil best friend ko siya. Pero ayoko rin bumalik sa kanya dahil mahal kita. Ano? Matagal na akong may lihim na pagtingin sa iyo, Ned. Nang marinig ko lahat ng kailangan kong marinig, doon ko tinulak ang pinto. Kitang-kita ko kung paano halos sabay silang lumingon sa akin. Parehong gulat na gulat ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko at ang babaeng halos tinuring kong kapatid. Pareho akong tinraidor. That moment I learned the real meaning of the world betrayal the hard way. Para kung wala sa sarili na naglakad papasok ng bahay habang natataranta ang dalawa at hindi alam bigla ang gagawin. Angeli, magpapaliwanag ako. 5 buwan. 5 buwan, Ed. 5 buwan kang walang paramdam sa akin. Ni hindi mo ako hinarap para ipaliwanag man lang sa akin kung anong nangyari. Nandito ka lang pala? At anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako tinakbuhan? Bakit mo ako iniwan sa ere at hinayaan mo akong humarap at magtiis sa pinagchichismisan ng mga tao? Anong klaseng lalaki ka? Patawarin mo ako, Angeli. Hindi ko alam kung paano kaharap. Ang kapal na mukha mong gustuhin makipagbalikan sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pasakit na ibinigay mo. Angeli, mali ang iniisip mo. Makinig ka muna sa akin. Sakta! Anong maling sinasabi mo, ha? Maliwanag lahat ang narinig ko! Ange, wala kaming relasyon, okay? Then why? Bakit ka sumibig sa best friend ko? Ang tagal mong nagtago tapos ganitong malalaman ko! I'm sorry. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko ng araw na yun eh. Bigla akong natakot. Bigla akong naramdaman na hindi pa ako handang mag-asawa. Litong-lito ako at parang nawala ako sa sarili ko. Namalayan ko na lang na tumatakbo ako palayo. Pero nang mahimasmasan ako, nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko. Gusto mong maniwala ako? Nagsasabi ako ng totoo, Ange. Wala kaming relasyon ni Cindy. Kahit kailan sa buong relasyon natin, hindi kita niloko. Wala akong ibang naging babae. Wala! Wala! Kung ano ang tawag mo sa nangyari sa inyo? Nagtikiman lang kayo? Patawarin mo ako. It was a big mistake. Nang gabing yun, ay sising-sisi ako sa ginawa ko. Lasing na lasing ako noon. Gusto kong puntahan ka at humingi ng tawad pero hindi ko alam kung paano ko haharap sa'yo. Sinubukan kitang tawagan pero si Cindy ang sumagot. Sinabi niya na lasing ka daw. Kailangan ko nang makakausap noon kaya pinapunta ko siya sa bahay. Hindi ko alam eh. Sa dami ng nainom ko, ang unang tingin ko sa kanya ay ikaw. Hanggang sa... Angeli, I'm sorry. Ang galing mong umarte! Sa loob ng 5 buwan na yon, todo suporta ka sa akin! Todo payo ka pa nga eh! Angeli, kalimutan mo na si Ned. Ganitong gawin mo. Huwag ganito, huwag ganyan. Ayop ka! Angeli! Napakawalang iyo mo! Traitor ka! Habang halos mamatay ako sa kaiiyak ng gabing yon. Dahil sobrang sakit ng ginawa ni Ned. Wala akong kamalay-malay na kayo palang nag-honeymoon. Sang lupalop ka kumuha ng kapal ng mukha na humarap sa akin. Matapos ang ginawa mo, ha? Saan? I'm sorry, Angeli. I'm sorry. Nasaan ang delikadesa mo, ha? And you call yourself my best friend? Saan na napuntang konsensya mo? Sa puntilyo ng panty mo, ha? Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Hindi ko sinasadya, Angeli. Maniwala ka. Anong hindi mo sinasadya doon, ha? Ikaw
lasing ng gabing yun eh. Ikaw ang matino ang utak. Sinamantala mo na lasing si Ned kaya sa halip na itama mo ang maling akala niya. Sinamantala mo! Yun yung sinadya mo! Anjali, patawarin mo! Ano Masarap ba? Nasarapan ka ba sa kanya? Anjali, tama na, please! Bakit Bakit? Nahihiya ka na marinig ng mga kapitbahay mong ginawa mo? Pero nang inaalis mo yung panty mo kasabay ng pag-alis ng delikadesa sa katawan mo, hindi ka nahiya! Ayokong gawin yun, pero Ginawa mo pa rin! Bakit mo pa rin ginawa kung ayaw mo? Bakit ikaw pa, Cindy, ha? Bakit ikaw pa? Pinagkatiwalaan kita pero ahas ka! Anjali, sandali lang. Saan ka pupunta? Anjali, bumalik ka dito! Huwag naman niyo ako hawakan! Nanggintili ako sa inyong dalawa! Tumakbo ako palabas ng bahay habang walang patid sa pag-agos sa mga luha ko. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na kayang gawin yun ni Cindy sa akin. Maya-maya ay lumingon ako nang marinig na tinatawag ako ni Ned. Nakita ko na nakasunod ko silang dalawa ni Cindy. Para makaiwas pumasok ako sa kakahuyan. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Nang mga sandaling yon ay nawala ng tuluyan sa isip ko ang tungkol sa aswang. Basta ang tanging gusto ko lang makalayo sa lahat, lalo na sa kanilang dalawa. Hanggang sa wakas ay tuluyan ko na silang naligaw. Ngunit nagulat na lang ako nang mula sa dilim ay may biglang humablot sa akin. Ganoon na lang ang hilakbot na naramdaman ko nang lumabas mula doon ang aswang. Huli ka! Hindi ka matutulungan ng lalaking yon. Kaya magdasal ka na. Dahil ngayong gabi ang kamatayan mo. Bakit nga ba ako matatakot na mamatay, ha? 2 beses na akong pinatay ng dalawang yun eh. Kaya ikaw kung sino ka man, gawin mo lang dapat mong gawin. Patayin mo na ako bago pa magbagong isip ko. Mukhang buenas ako ngayong gabi. Nababalo na yata ako ng mga sandaling yon para sabihin ko yun sa aswang sa halip na magpumigla sa tumakbo palayo. Pero bigla akong nabitawan ito nang mula sa itaas ng puno habang nakasabit ang mga binti sa malaking sanga ng puno. Pagkatapos ay biglang sinunggaban ng aswang sa leeg at sinakal na mahigpit. Napaatras ako at napaupo habang gulat na nakatingin sa dalawa na naglalaban. Mula sa puno ay biglang tumalon pababa ang lalaki. Malaki ang pangangatawan niya at napansin ko ang kanyang tenga na matulis sa dulo. Nangilabot ako nang marinig ko ang boses niya. Doon ko lang napagtanto na aswang din ang lalaking yun. Hindi ba't dinala na kita na huwag mo siyang gagalawan? Huwag mo akong pakialaman! Kapag may kinalaman sa kanya, may pakialam ako. Papatayin ko sino mang mananakit sa kanya. Ano ka ba niya? Sugo at tagapagligtas! Oo, at wala akong patatawarin kahit sino. Basta siyang sinaktan ninyo. Biglang umatras ang lalaki nang subukan ng isa pang aswang na sugurin siya gamit ang kuko nito. Pero agad siyang nakalayo kaya nabitawan siya nito. Nang tumakbo pasugod ulit ang aswang at sinalubong na ito ng lalaki. Sa paglapit ng dalawa sa isa't isa, maliksi ang naging kilos ng lalaki at nagawang kalmutin ng malalim ito sa muka at sinaksak sa dibdib ng 2 beses gamit ang mahaba at matulis niyang kuko. Bago pa nakaganti ang aswang ay sinipa na siya ng lalaki palayo. Doon ito nagmamadaling tumakbo palayo at sumuot sa mas madilim na parte ng gubat. Sino ka? Umuwi ka na. Hindi na babalik yun. Pero kapag nagtakbo ulit ang landas nyo at nagkaroon siya ng pagkakataon, susubukan ka ulit ng patayin. Oo, tatandaan ko. Sandali, huwag kang matakot sa akin. Kinaumagahan, naalimpungatan ako dahil sa malakas na huni ng mga ibon. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko at biglang bumalikwas ng bangon
nang makita na nasa loob ako ng isang estrangherong silid. Lumingon ako sa paligid. Maging sa labas ng bintana, naroon ako sa isang bahay sa kakahuyan. Bigla kong kinalabutan ng maalala ang huling nangyari kagabi bago ako nawalan ng malay. Ang lalaking tumulong sa akin kagabi ay isa ring aswang. Siya ang huling nakita ko bago ako hinamatay sa takot. Hanggang sa nagulat ako at mabilis na dinampot ang lampshade saka umatras nang biglang bumukas ang pinto. Handa na akong ibatuyo nang biglang pumasok si Atlas, dala ang isang tray na may laman na pagkain. Napaatras pa siya nang makita ang ayos ko. Uy, sandali lang, relax. Nasaan ako? Ikaw ba yung aswang? Hindi ako aswang. Nandito ka sa bahay ko. Anong ginagawa ko dito? Paano ako napunta dito? Natatawa at napapailing na lumapit si Atlas. Binaba nito ang tray sa paanan ng kama at kinuha mula sa akin ang lampshade. Matapos yun ay kinuha niya ulit ang tray at nilapag yun sa hita ko. Pagkatapos hinila ang isang silya at pinuesto sa gilid ng kama, saka nakaupo doon. Tinuro pa nito ang pagkain sa kasumenyas na kumain ako. May lugaw doon, toko at baboy at lumpiang toge. Kumakain ka ba niyan? Nag-crave kasi ako ng lugaw kaya yan ang pinaluto ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sinigaw mo ang pangalan ko kagabi, di ba? Ngayon magtataka ka. Hindi ikaw ang aswang? Kung ako nga yung aswang, edi sana wala nang bawang yung lugaw mo. Ayun no, siyang katerba yan no. Wala akong alam kung ano yung nangyari. Basta nandito ako sa bahay kagabi, tapos narinig ko yung malakas na sigaw mo at ako yung tinatawag mo. Kaya tumakbo ako, tinanap kita. Tapos yun, nakita na lang kita na nakaandusay ka sa lupa. Ano ba kasi nangyari? Di ba sabi ko huwag kang lalabas kapag gabi na? Nang maalala ko ang mga nangyari, ay bigla na lang akong naiyak. Muling bumalik sa isip ko ang sakit at sama ng loob na binigay sa akin ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko. Inalis ni Atlas ang tray sa hita ko at lumipat siya ng upo sa gilid ng kama. Wala siyang sinabi. Basta bumuntong hininga siya at hinawakan ako sa kamay. Kaya sa pagitan ng paghigpi at iyak ay kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Buti na lang hindi ka napahamak. Huwag mo kasi pilitin ang sarili mo kung hindi ka handa na harapin sila, lalo na sa Cindy. Atlas, pwede ba muna akong makituloy dito? Gusto ko nang umalis sa bahay na yon. Hindi ko kayang makita at makasama si Cindy. Hindi rin kasi ako pwede sa bahay ni Tito Lucian. Wala na ako mapapwestuhan doon. Oo naman, walang problema. Actually, malaki tong bahay at ako lang naman mag-isa dito. Basta kumain ka muna, tapos kunin natin yung mga gamit mo, ha? Sasamahan kita. Salamat. Niligtas mo na naman ako. Mas masarap palang pakinggan yung salitang salamat mula sa iyo kapag hindi ka masungit, no? Pinaalala mo na naman yun. Biro lang, pinapatawa lang kita. O sige na, kumain ka na muna. Mula nang dumating ako ay sinubukan na kong kausapin ni Cindy. Pero lahat ng sinasabi niya ay pumapasok lang sa tenga ko at lumalabas sa kabila. Wala akong marinig kundi ang mga excuses. Minsan may mga tono siya na parang nagkikwento na normal ang boses. Yun, parang wala nangyari. Pero hindi ko siya pinapansin at nagpatuloy lang ako sa pagbalik ng mga damit ko sa luggage ko. Matapos yun ay kinuha ko na ang bag ko at iba pang gamit. Saka ko hinila ang maleta ko palabas. Sinalubong ako ni Atlas at kinuha yun mula sa akin. Alam mo ba, hindi ko naman talaga mahal si Ned. Nadala lang ako sa emosyon ko. Kaya wag mo nang pansinin yung sinabi ko, ha? Angeli, bumili ako ng paboritong ulam. Please, wag ka nang umalis. Oh, nakuha mo na ba lahat ng gamit mo? Oo. Sumunod ka na sa akin sa kotse. Okay, sige. Angeli! Sandali lang! Pakinggan mo naman ako! Angeli! Sumiping ka kay Ned nung gabing yun. Na dapat ayahanin mo namin. Nung panahon na wala akong tigil sa kaiiyak. Nasa kama ka ni Ned at nagpapakasaya. Ganang kalaking kasalanan mo sa akin. Sabihin mo lang, Angeli.
sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko. Papatawad mo lang ako. Huwag ka nang magpapakita sa akin mula ngayon. Yan ang gusto kong gawin mo. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na nagpadala ako sa tukso. Nagsisisi din ako na pinagkatiwalaan kita. Nagsisisi ako na tinuring kitang parang isang kapatid. Alam mo, Cindy, hindi nito tungkol kay Dede. This is already about you betraying me. At mas masakit ang ginawa mo dahil sa lahat ng tao. Hindi ko akalain na ikaw pa magagawang gaguhin ako ng ganon. Patawarin mo ako, Angeli. Nagmamakaawa ako. Sayang, Cindy. Sayang. Tinapon mo lahat ng mga taon ng pagsasama at pagkakaibigan natin. Dahil sa isang gabi na kinalimutan mo ang delikatesa at kahiyan mo. Kaya mula sa araw na to, kalimutan mo na naging best friend mo ko. Angeli! Angeli, sandali lang! Angeli, sandali! Sa bawat hakbang ko palayo kay Cindy ay parang dinudurog ang puso ko. Hindi biro ang pagkakaibigan namin dahil sa nabuo pagkalipas ng maraming taon. Pero dahil sa isang gabing pagkakasala, ang lahat ng pinagsamahan namin inauwi sa wala. Pasado 2:00 ng madaling araw nang magising ako mula sa isang misteryosong tunog na nagmumula sa malayo. Napilitan akong bumangon at bumaba ng kama. Nagsuot muna ako ng robe sa kadahan-dahang lumabas ng pinto. Bukod sa mga lampshade ay wala nang bukas na ilaw sa sala at dining area. Hanggang sa lumingon ako sa bandang kanan ko, bahagyang kumunot ang noo ko nang muli kong marinig yun. Parang aswang na umaangil sa di kalayuan. Dahil sa pag-aalala na baka makapasok ang aswang, sinundan ko ang pinanggalingan ng angil hanggang sa mapunta ako sa dining area. Lalong nagsalubong ang kilay ko nang marinig ang angil na yun na tila nagmumula sa likod ng pader. Lalapit na dapat ako nang biglang dumating si Lolo Peter, ang kasama ni Alex doon sa bahay. Angeli, Iya, bakit gising ka pa? Actually po, nagising lang ako. Kanina pa po ako nakatulog eh. Binangungot ka ba? Hindi po. Nagising ako dun sa tunog na yun. Ayun oh, parang angil ng aswang. Tapos may naririnig pa ako na may kumakalansing na kadena. Wala na bang aswang dito sa bahay? Ligtas tayo dito. Tingnan mo, at may mga pangontra na nakasabit sa paligid. Eh sige na, matulog ka na. Sige po. Sinunod ko si Lolo Peter. Bumalik ako sa kwarto at muling nahiga. Nawala na rin ang tunog ng kadena at ang angil. Baka nagkamali lang ako narinig, dala na rin ang antok. Tinaboy ko na yon sa isip ko at pumikit hanggang sa muli akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, pero nagising na naman ako. Ngunit ngayon, narinig ko naman ang boses ni Atlas. Nagdadasal habang umiiyak. Bumangon ako at muling lumabas ng silid bago lumapit sa pinto ng kwarto ng binata. Panginoon, hanggang kailan ko kailangang maghirap ng ganito? Lahat ng pagkukulang at pagkakasala ko, pinagbayaran ko na, di ba? Pero bakit hanggang sa sandaling to? Dala ko pa rin ang sumpang to. Napapagod na ako. Ayoko na. Atlas? Angeli, ba't nandito ka? Sorry. Hindi na ako kumatok. Basta ko na lang binuksan ng pinto. Nag-alala kasi ako nang marinig kitang umiiyak. Okay ka lang ba? Huwag mo akong lalahanin. Ayos lang ako. Lumabas ka na. May mga sugat ka. Sandali lang. Kukuha ako ng panggamot. Angeli, sandali lang. Huwag na. Hindi ko siya pinakinggan at agad hinanap ang first aid kit. Nang makita ko yon ay agad akong bumalik sa kwarto ni Atlas. Naabutan ko siya na naghihintay habang nakaupo sa gilid ng kama. Humila ako ng isang upuan at naupo sa kanyang harapan. Kinuha ko ang isang braso niya at maingat kong nilagyan ng gamot ang bulak. Saka yun dinampi sa sugat nito.
Ano ba kasing nangyari? Napaaway ka ba? Oo, nagpangabot kami ng aswang. Hindi ka na dapat lumaban. Paano kung napahamak ka? Nakita ko na nakapasok siya sa kwarto mo kanina habang tulog ka. Niligtas mo na naman ako. Nandito ka sa poder ko. Kaya tungkulin ko na panatilihin ang kaligtasan mo. Dumadami ng utang ko sa'yo. Baka hindi na ako makabayad. Have dinner with me. Sapat na sa akin yun. May gusto ka ba sa akin? Hindi lang gusto. Mahal kita. Hindi mo pa ako kilala. Matagal na ako may gusto sa'yo. Nung una pa lang kitang makita sa party ng boss mo. Fell in love with you the first time I saw you. And trust me when I say, marami akong alam sa buhay mo dahil inalam ko lahat yon. Kaya nga, pilit kitang pinapirate sa mga Oliveros eh. But I stepped back, lalo na nung nalaman ko na ikakasal ka na. Pero, tignan mo nga naman yung pagkakataon. Sa laki ng Pilipinas, dito pa tayo nagkatagpo. Kung hindi pa yun sapat sa'yo, handa akong kilalanin ka. Alam mo nang nangyari sa akin? Kaya mong tulungan kitang kalimutan siya. Hindi ganun kadali yun. Gagawin kong madali para sa'yo. Paano? Nagulat ako nang biglang hawakan ni Atlas ang bato ko sabay halik sa akin sa labi. Matagal yun. Hanggang sa bahagya siyang tumayo. Nang hindi ako kumibo at sinalubong niya ang tingin ko, doon niya ako muling hinalikan. Sa pagkakataon na yon ay mabilis akong tumugon sa halik niya. Puno ng pananabik at intensidad. Tumayo ako nang hilahin ako ni Atlas at pinaupo sa hita niya, paharap sa kanya. Nagsalo kami sa mainit at mapusok na halik. We kissed like there's no tomorrow. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin ng gabing yon. I threw out all my inhibitions. Nagre-rebelde? Siguro. Basta ang alam ko lang ay masaya at panatag ako sa piling ni Atlas. Sa mga sumunod na araw ay pinilit ko ang sarili kong bumalik sa normalang buhay. Pinag-iisipan kong bumalik na rin sa Maynila para tuluyang makalayo kay Cindy at Ned. Nang gabing yon, pasado 9:00, habang nasa harap ako ng computer at may tinatapos na trabaho. Napalingon ako sa bintana at biglang kumunot ang noo ko na may makitang kakaiba sa labas. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko, sabay lapit sa bintana. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot nang makita ang 5 tao na may hawak na sulo. Mahaba ang suot nilang damit na itim na nakapatong pa ang mga hood sa ulo. Ito yung klase ng mga damit na suot ng mga nakikita kong satanista sa pelikula. Hindi ko alam kung lalaki ba ang mga ito o babae dahil nakatago ang kanilang mga muka. Pagkatapos ay naglakad sila papasok sa pusod ng gubat. Hello? Hello? Oh, kala ko tulog ka na. Pauwi na ako. Sorry, masyado akong ginabi sa trabaho eh. Okay lang. Kahit ako nag-overtime dito. Malapit na ako dyan. May dala akong pasalubong para sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Nalibang din ako sa ginagawa ko. Hintayin na kita para sabay tayo. Okay, mga 3 minutes away na lang ako. Natigilan ako matapos marinig ang nakakatakot na langit-ngit ng pagbukas ng pinto. Kasunod ang pamilyar na tunog na yun. Dahan-dahan ako lumingon at bigla akong napaatras nang makita ko ang aswang na nakatayo sa pinto ng kwarto. Nanginig ako sa takot nang makita ko ang kabuuan ng itsura nito ngayong natamaan siya ng ilaw. Hindi ko kayang ilarawan sa salita kung gaano nakakatakot ang itsura nito. Pero sa madaling salita, para siyang demonyong umahon sa impyerno. Hello, Anjali? Nandiyan ka ba? Atlas! Yung aswang! Nakapasok dito sa bahay yung aswang! Sige, sandali lang. May garapon ng asin dyan sa tabi ng kama mo sa ibaba. Gamitin mo yun tapos lumabas ka ng bahay. Sasalubungin kita. Malapit na ako. Oo! Nang sumugod sa akin ang aswang ay mabilis akong sumampa sa ibabaw ng kama at kinuha ang tinukoy na garapon ni Atlas. Nang makuha ko yun ay agad kong sinaboy ang asin sa mukha ng aswang. Malakas itong sumigaw nang tamaan siya sa mga mata. Tatakbo pa lang ako sa pinto nang mabilis akong harangan ito. Nanlilisik ang mata nito sa galit at alam ko na kapag naabutan niya ako ay dadatnan akong patay ni Atlas. Nang makita ko ang bintana ay mabilis akong sumampa doon. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang ko sa mga oras na yon, pero isa lang ang alam ko. Ayokong mamatay sa kamay ng halimaw na to.
Wala ka nang mapupuntahan Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit pa palagi mo akong binabalikan? dahil hindi ako humihinto hanggat hindi ko nakukuha ang gusto kong kainin. Pwes, mamatay ka sa gutom! Bumalik ka rito! Ang sakit! Mula sa ikalawang palapag ay bigla akong tumalon nang sumugod sa akin ng aswang. Dumaing ako sa sakit nang maramdaman ko na parang nabugbog ang katawan ko. Mabuti na lang at puno ng damo ang bakuran ng bahay ni Atlas at malambot ang lupa. Nang marinig ko ang galit na angil ng aswang ay nagmamadali akong tumayo at tumakbo habang hawak ang kumikirot na tagiliran ko na siyang unang tumama. Bumalik ka rito! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo rito! Atlas! Patuloy ako sa pagtakbo palayo habang panay ang lingon ko. Hanggang sa mapangiti ako nang makita ang parating na sasakyan ni Atlas, kaya agad kong tinaas ang kamay ko. Nang bumusina ang kotse, agad akong tumabi at mabilis na dumiretso sa aswang. Bago pa makaiwas ay binanggana siya ni Atlas kaya tumilapon ito. Nang bumaba ng sasakyan at may dala na siyang military knife, saka galit na sumugod. Sa paglapit ni Atlas sa aswang ay nagtangka siya agad saksakin ito. Pero mabilis na nahawakan ng kalaban ang kamay niya. Ikaw na naman! Hanggang ngayon ba'y makikialam ka? Huwag niyong idamay si Angeli sa mga kademonyohan niyo! Bakit hindi ka na lang sumapi sa amin? Mas malakas ang kapangyarihan mo. At tayo ang maghahari dito sa bayan na to! Hindi pa ako nasisiraan ng bayat! Hindi ko isasakripisyo ang sarili ko at hayaan na may mga inosenteng taong madamay sa mga kademonyohan niyo! Huwag mong bilugin ang ulo ko, Atlas! At kailan ka pa nagkaroon ng malasakit sa ibang tao? Hindi ba't sarili mo lang ang iniisip mo? Malakas na sinipa ni Atlas ang aswang. Sabay habol ng saksak dito na tumama sa dibdib ng aswang. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na saksak ang natamo nito. Sumigaw ito at agad sinunggaban sa leeg ang binata. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala para sa kanya. Kaya agad naghanap ang mata ko ng mga pwedeng gamiting panlaban. Nagmadali akong pumasok sa kotse ni Atlas at naghanap ng maaring gamitin. Pagbukas ko ng compartment ay may nakita akong baril. Nagmamadali akong kunin yon sa kakinasa. Muling sinaksak ni Atlas ang aswang, kaya nabitawan siya nito. Doon ko kinalabit ang gatilyo at sunod-sunod itong binaril. Dahil doon ay nagmamadaling tumakas ang aswang at muling nagpalamon sa dilim. Bigla akong nakaramdam ng panghihina at napaupo. Nagmamadali namang tumakbo si Atlas palapit sa akin na puno ng pag-aalala. Nasaktan ka ba niya? Hindi, pero masakit ang tagiliran ko. Halika, sumakay ka na sa kotse para magamot natin yan. Tumingin kami ni Atlas sa isa't isa habang maingat niyang nilalapatan ng cold compress ang tagiliran ko. Napilitan akong iangat ang damit ko at doon namin nakita ang namumuong malaking pasa. Dahil din doon kaya hirap akong kumilos. Ngunit sa kabila ng sakit ay parang hinihila ni Atlas ang atensyon ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na titigan siya. Ayun na naman ang pakiramdam ko na parang may puwersang naglalapit sa aming dalawa. Hindi ka dapat tumalon sa bintana eh. Paano kung napasama yung bagsak mo? Sorry kung wala ako dito. Sakto naman ang dating mo eh. Alam mo ba, kung hindi dahil sa'yo at pagmumotivate mo sa akin, hindi ako magkakaroon ng determinasyon na iligtas ang sarili ko at lumaban. Baka kung wala ka, nagsisigaw lang ako. Matapang kang babae. Nagawa mo ngang harapin yung best friend mo at yung ex mo na niloko ka. Kaso paano tayo magde-date niyan? Injured ka. Pwede pa naman dito sa bahay. Tama ka naman. Solo pa rin natin. Nga pala, baka bumalik na ako sa Maynila. Oh, iwan mo na ako. Eh di sumama ka sa akin. Naroon naman ang main office niyo, di ba? Oo nga, pero hindi pa ako pwedeng umalis sa baryo na to eh. Bakit naman? Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ako gumagaling. Ano ba talagang sakit mo? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo.
Kasi kapag nalaman mo, tiyak lalayuan mo na ako. Try me. Para na rin to sa kaligtasan mo, ha? Sige na nga. Hindi na kita pipilitin. Tulog ka na. Babantayan kita. Sabado ng sumunod na araw, nagising ako na umagang yon na wala na si Atlas sa tabi ko. Tumupad siya sa pangako niya. Madaling araw nang magising ako at nakita ko siyang himbing na himbing sa pagtulog habang magkayakap kami. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para titigan ang maamo niyang mukha. Ang sinabi nila, salbahe ito, malupit at mabagsik. Pero hindi ko naman yun nakikita sa kanya. Sa halip ay isang binatang may mabuting puso ang humaharap sa akin. Isang taong matulungin at sweet. Samantala, dahan-dahan akong bumangon at bumaba ng kama. Matapos magayos ng sarili at bumaba na ako sa unang palapag ng bahay, naabutin ko si Atlas na nagyo-yoga at naka-headstand position na tuwid ang mga paa. Lumapit ako sa kanya at tumayo sa harapan kung saan nakita ko na nakapikit siya habang nagme-meditate. Natigilan ako ng hindi sadya na mapatingin ako sa malapad at matipuno niyang dibdib. Parang nililok ng veterano iskultor ang mga abs niya. Ganon din ang mga biceps nito. Napangiti ako nang maya-maya ay dumilat ito. Dadaan siyang bumaba at tumayo ng tuluyan. Parang tumalo ng puso ko nang salubungin niya ako ng ngiti. Good morning. Good morning. Akin na yung towel mo. Ako nang magpupunas sa'yo. Salamat. Umalis na pala si Lolo. Nakahanda na rin yung mesa. Halika, kain na tayo. Saan ka pupunta? Akma akong lalayo nang hawakan niya ang kamay ko saka hinila palapit. Agad pumulupot sa bewang ko ang mga braso ni Atlas. Nang magtama ang tingin namin ay hindi ko na naman magawang umiwas. Bumaba ang tingin ko sa kanyang labi at naalala ko ang masarap na halik na minsan na naming pinagsaluhan. Ngumiti ako nang halikan niya ako sa noo. Pagkatapos ay bumaba ang halik niya sa pisngi ko at sa wakas ay sa labi ko. Yumakap ako sa leeg niya at muling tumugon sa mga halik niyang daig pa ang may gayuma. I've never felt that wild and free before. Alam kong wala akong masyadong alam sa kanya pero ang pagiging misteryoso ni Atlas ang lalong nagbibigay sa akin ng excitement. Bakit ba natin ginagawa to? Wala naman tayong relasyon. Hindi natin kilala masyado ang isa't isa. Di kung ganun, sabay natin kilalanin yung bawat isa. Yung ba nararamdaman na malakas yung connection natin? Mga pagkakataon na nagkikita tayo. Para kami magnet at inihila ako papalapit sa'yo. Ganon din ang nararamdaman ko. It's called strong attraction. Hindi mo ba naramdaman yun nung gabing unang beses nating hinalikan yung isa't isa? Naramdaman ko rin. Hindi ko ugaling makipaghalikan sa lalaking hindi ko boyfriend. Pero ikaw, Well, I can be whatever you want me to be, Angeli. I can be your man. Handaran kitang pakasalan kahit anong oras mo gusto. I can be your slave. Sabihin mo lang, ganun ako kabaliw sa'yo. this is crazy, Atlas. Then, let's be crazy together. Kaya kong gawing exciting at hindi boring ang buhay mo. Kasi walang araw na hindi ka magiging masaya sa piling ko. If you give us a chance, kalimutan mo na yung nakaraan mo. Kalimutan mo na si Ned. Hindi mo kailangan ng isang lalaking walang paninindigan at hindi kaya magpakalalaki sa'yo. Okay, let's give it a try. Nababaliw na nga yata ako, Madam Venus. Nang halikan ako ni Atlas ng sandaling yon, ay muli na naman akong nagpaubaya at tuluyang sinuko ang puso ko sa kanya. Parang solo namin ang mundo. Bigla ay nawalan ako ng pakialam sa maaring sabihin ng mga tao. Wala akong iniisip noon kundi ako at si Atlas lang. Masaya akong gumagawa ng mga bagay kasama siya na bago sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang kalokohan ko na yon, pero isa lang ang lihim na hiling ng damdamin ko. Na sana'y hindi na matapos yun. Because I have never felt this safe and calm until Atlas came. Oh, bili na mga suki. Ay, ano ka nang Galunggong. Oh, mami. Gulay pang sinigang, pang nilaga. Meron kami dyan. Hindi na. Eh, meron din kami dito. Dumaan lang ako sandali dito sa palengke. Magluluto ako ng nilagang baka. Wow, talaga? Nagutom tuloy ako bigla.
Teka, nasan ka ba? Parang ang ingay dyan eh. Lumabas na ako sandali. Pumunta sa construction site. Okay, sige. Ingat ka dyan ha. Pauwi na rin ako. Ikaw rin ha. Ingat sa pag-uwi. Nga pala, baka mag-overtime ako. Siguro mga alas 9 na ako makakauwi eh. Okay? Basta magsarado ka na maigi sa bahay ha. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari habang wala ako. Yes po. Bye! Matapos ang saglit naming pag-uusap sa phone ni Atlas ay sinilid ko yon sa bag. Wala si Lolo Peter at si Manang naman na kusinera sa bahay ay nagbakasyon ng ilang araw. Mabuti na lang din dahil may pagkakataon ako na makapagluto para kay Atlas. Nang makalabas ako ng palengke ay agad kong nilagay sa trunk ng sasakyan ang mga pinamili ko. Pasakay na lang ako na lumapit ang isang lalaking hindi ko na ginusto pang makita. Anjali, please. Kausapin mo naman ako. Ano pa bang gusto mo? Give me a chance. Pinapangako ko na hindi na ako tatakbo. Ituloy na natin ang kasal. Wala na, Ned. Wala nang kasalan na mangyayari. Dahil nung araw na iniwan mo ako sa altar, yun ang araw na tinapos mong lahat sa atin. Hindi na kita mahal. Ganun na lang ba kadali para sa'yo nakalimutan ako? Oo. Dahil ginawa mong madali para sa akin na hindi ka na mahalin at kalimutan ka. Pero alam mo, sa tuwing naaalala ko ang araw na yon, na-realize ko na buti na lang hindi natuloy ang kasal natin. Dahil kung nagkataon, natali ako sa isang lalaking duwag at walang paninindigan. Sa lalaking mahina sa tukso. Pero isang gabi lang yun, Anjali. Minsan lang at lasing na lasing ako noon. Pero ang minsan na yun ang dumurog sa buong pagkatao ko at tiwala sa'yo. At hindi mo na maibabalik yun. Kaya pwede ba umalis ka na? Ayoko nang makita ka. Nang gabing yon, alas 6:30 pa lang ay tapos na ako magluto. Habang naghihintay ako sa pag-uwi ni Atlas, ay humarap muna ako sa laptop at ipinagpatuloy ang ginagawa kong trabaho. Nang mag-check ako ng email at mabasa ang message mula sa boss ko, napabuntong hininga na lang ako at nakaramdam ng lungkot dahil pinababalik na kasi niya ako sa Maynila. Ilang sandali pa lumingon ako sa labas ng bintana nang makita ang kulay dilaw na ilaw. Nabuhayan ako agad ng loob at agad nakalimutan ng lungkot nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ni Atlas. Kaya naman nagmamadali akong tumakbo palabas ng bahay. Para akong batang sabik at tuwang-tuwa na sa wakas ay makikita ko na siya. Tumakbo ako palapit sa kanya at saka siya nilundag. Oops! Gotcha! Namiss mo ako, no? Sobra. Gusto nga sana kitang puntahan sa opisina mo kaya lang. Wag na. Nandun si Cindy. Baka masira lang ang araw mo. Kaya na sa loob. Ibaba mo na ako. Yung nga. Di mo ba alam na ikaw ang baby ko? Baka naman may spoiled ako niyan. That's the plan, miss. Walang kahirap-hirap niya akong binuhat hanggang sa makarating kami sa kwarto niya. Pagkatapos inupo ako sa ibabaw ng desk. Hindi mawala ang ngiti namin habang nakatingin sa isa't isa. Sa maikling panahon ay mabilis nahulog ang loob ko kay Atlas. Para akong teenager na baliw sa pag-ibig. Kung sadya niya akong pinaibig, kung ganun nagtagumpay siya. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kalakas na atraksyon sa isang tao. Nagugutom ka na? Medyo. Maghahain na ako. Nagluto ako ng nilagang baka. Mamaya na. Gusto ko dito lang muna tayo. Gusto ba kitang titigan ng matagal eh. Di kasi kita nakita mula kaninang umaga eh. Atlas, ano ba? Natawa ako nang simula niya akong patakan ng halik sa leeg. Sa halip na tumigil nagpatuloy lang siya sa paglalambing sa akin hanggang sa bumuntong hininga siya at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti lang ako at gumanti ng yakap. Isa yon sa dahilan siguro kaya madaling nahulog ang loob ko kay Atlas. Napaka-sweet niya at malambing. Pinaparamdam niya sa akin kung paano siya mag-alaga. Daig ko pang prinsesa. Sinong babaeng hindi mahuhulog ang loob sa gaya niya?
Maraming nagsasabi sa akin na mag-ingat daw ako sa'yo. Dahil delikadong tao ka daw. Sabi nila salbahe ka. Mabagsik at nakakatakot. Hindi ka daw marunong ngumiti. Pero bakit ibang nakikita ko ngayon sa sinabi nila? Kapag kasama kita, pakiramdam ko safe ako at napapakalma mo ko. Di ako sanay magpakita ng emosyon ko sa mga taong hindi naman malapit sa akin ng personal. Pero bakit sa akin? Iba ka dahil mahal kita. I have never felt something this strong before at last. Kung saan ako maaaring dalhin ang nararamdaman ko. Kasi parang ang bilis ng lahat. Natatakot ako na muling magtiwala. Pero palaging may puwersang humihila sa akin palapit sa'yo. Hindi ko alam kung tama ito. Pero Kasi kapag sinugal mo ang puso mo sa akin, pinapangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Hindi magiging madali. Maaaring dumating yung araw na lumayo ka sa akin at matakot ka, pero hindi ako bibitaw sa'yo. mahal na nga yata kita, Atlas. Muli namin niyakap ng mahigpit ang isa't isa bilang selyo sa bagong pag-ibig na sumibol sa aming damdamin. Ang masayang sandaling yon ay naputol nang may makakuha ng atensyon ko. Ang masayang sandali ay napalitan ng takot. Nangilabot ako ng husto nang makita ang mga tao sa labas na parang pinapalibutan ng buong bahay. Mga nakasuot ang mga ito ng mahabang damit na kulay itim. Nakapatong sa ulo ang mga hood at halos hindi kita ang mga mukha nito habang may hawak silang mga sulo. Mula doon ay naririnig ko ang makapanindig palahibo nilang sabay-sabay na dasal. Atlas, tingnan mo sa labas. Nandyan na naman sila. Anong kailangan nila? Tayong dalawa. Kasi gusto nila tayong kunin at sapilitang isama sa kulto nila. Ang mabuti pa, isarado na natin ang mga bintana. Nagmamadali akong bumaba ng mesa. Mula sa bawat kwarto ay sinarado namin ang mga bintana at maging ang mga kurtina hanggang sa mga pinto. Naisasarado ko na ang huling bintana doon sa sala. Nagulat ako't napasigaw, sabay atras nang biglang sumampa ang aswang at walang takot na pumasok. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako hihinto hanggat hindi ka namin nakukuha. Demonyo ka! Kasama ka nila? Oo! At ako ang magdadala sa'yo sa Diyos namin! Kailan naman ay hindi ako sasamba sa isang demonyo? Dahil isang Diyos lang ang sinasamba ko! Yun ay si Kristo! Matapos niya akong suguri nang makapasok sa bahay ay napahiga ako sa sahig at doon niya ako sinakyan sabay sakal ng mahigpit sa akin. Habang pilit niya akong kinukuha at nanlalaban ako. Pilit ko ding inaabot ang paanan ng maliit na bilog na accent table pagkatapos ay yun ang pinukpok ko sa ulo ng aswang. Nang mabitawan niya ako ay agad akong tumayo at tumakbo palayo. Sakto namang dumating si Atlas at dinala niya ako papasok ng isang guest room sa baba. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari, ha? Hanggang kailan ka magpapanggap sa babaeng yan? Hindi ako nagpapanggap. Totoo lahat ang pinapakita ko sa kanya. Ikaw, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang totoong katauhan mo? Wala akong pakialam dahil hindi ko naman kaano-ano yan. Hayop ka talaga! Mula sa kwartong pinagtataguan ko ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip sa mga nangyayari. Nakita ko kung paano walang takot na sumugod si Atlas. Wala siyang kahit anong armas. Pero ang lakas nila ng aswang ay magkapareho. Nagawa niyang sakali ng aswang sa kamalakas na binalibag sa sahig at dinampot ang accent table na pinanghataw ko kanina. Yun din ang walang awang hinataw sa mukha ng aswang. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako dahil sa takot at bilis ng pangyayari. Pero nakita ko na parang nagbago ang isang kamay ni Atlas. Humaba ang mga kuko nito at sinaksak sa tiyan ng aswang. Pero nawala doon ang atensyon ko nang biglang bumukas ang bintana doon sa kwarto at sumampa ang isang miyembro ng kulto. Kumusta, Angeli? Hindi mo kami matatakasan dahil susundan ka namin kahit saan ka pumunta.
Magkamatayan na pero hindi ako sasama sa inyo! Wala ka nang magagawa dahil ito ang itinakda! Ulol! Magsama-sama kayo sa impyerno! Sigurado ako hindi siya aswang pero distorted lang yung boses. Bigla akong dinampot ang isang malaking vase at hinataw ko yon sa taong pumasok. Dahil sa lakas ng palo ko, nawalan siya ng balanse. Sinamantala ko yon at sinipa ng malakas palabas ng bintana. Nang mahulog ito, ay saka ko sinarado ulit yon at nilak. Nang balikan ko si Atlas, marami na siyang sugat sa katawan. Napasigaw ako nang makitang nakalmot siya ng aswang sa braso, ngunit hindi siya natinag. Sinabi ko na sa'yo, papatayin ko ang sino mang lumapit at magtangka na ilayo sa akin si Angeli! Hindi mo matatakasan ang totoo, Atlas. Kahit ilang beses kang magpanggap. Problema ko na yon! Darating ang araw na malalaman niya ang totoo at tatalikuran ka niya. Kapag nangyari yon, wala nang matitira sa'yo. Hindi ka na babalik pa sa dati. Hindi ako habang buhay na ganito! Matapos ang malakas at galit na sigaw ng aswang, ay tinulak ito ni Atlas. Binunot nito ang patalim na nakasaksak sa dibdib, saka nagmamadaling tumakas. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at tumakbo palapit kay Atlas. Nakita ko na tinago niya agad ang kanang kamay sa likuran, pero nawala doon ang atensyon ko. Naiyak ako sa pag-aalala nang makita ang mga kalmot nito sa katawan mula sa aswang. Ang dami mong sugat! Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Mas mahalaga sa akin na ligtas ka. Aanin ko naman naligtas ako. Kung nilalagay mo sa panganib ang buhay mo para sa akin. Angeli, hindi ako mamamatay. Pangako ko sa'yo yan. Kalayo man tayo, babalik at babalik ako sa'yo. Dahil sa nangyari kinabukasan ng maagang-maaga, ay ginising ako ni Atlas. Dala ang mga damit namin ay lumipat kami sa isang bahay sa kabilang baryo. Nasa kakahuyan din ang bahay na yon at kulay itim din ang pintura sa labas at mas panatag ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Matapos naming ibaba ang mga gamit ay nagpunta kami sa city proper para bumili ng makakain. Habang bumibili ng karne si Atlas sa isang grocery store, nagulat ako nang bigla akong lapitan ni Tito Lucian. Oh, Tito, anong ginagawa niyo dito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Ano pa ang ginagawa mo dito sa atin? Bakit hindi ka pa bumalik ng Maynila? Hindi ko po maiwan si Atlas. Hindi ko kayang malayo sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mapapahama ka sa ginagawa mo. Oo, mabait si Atlas. At personal ko siyang kilala. Ako mismo ang gumagamot sa kanya pero sinumpa siya. At ayokong madamay ka. Tito, wala akong alam sa sinasabi niyo. Pero kung ano man ang meron sa kanya, hindi dahilan yan para iwan ko siya. Nang malaman kong pagtatrider sa akin ni Cindy at Ned, si Atlas lang ang nasa tabi ko. Ilang beses niya rin akong iniligtas mula sa aswang. Kaya hindi ako aalis sa tabi niya kung kailan higit niya akong kailangan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal ko si Atlas, Tito. Sige, hindi kita pipilitin. Pero kapag bilog ang buwan, tiyakin mong lumayo ka sa kanya. Bakit po? Basta sundin mo ang sinasabi ko. Sige na, alis na ako. Nagmamadaling umalis si Tito Lucian. Eksakto namang nawala siya sa paningin ko. Siya namang dating ni Atlas. Ngunit ako sa kanya, ngumiti ako sa kanya na parang hindi ako binigyan ng babala ni Tito. Kung ano man ang nangyayari kay Atlas, handa akong tanggapin kung ano man ang sakit niya. Hindi ko siya iiwan gaya ng hindi niya pag-iwan sa akin sa mga oras na kailangan ko siya. Kailangan ko ng lakas at masasandalan. Nakabili na ako. Tara na. Okay, magluluto pa tayo. May natanaw ako nakausap mo eh. Sino yun? Si Tito. Nagkagulitan kami na magkita kami dito. Hindi pala ako nakapagpaalam sa kanya. Nasa'yo na ako nakatira.
Isang beses kakausapin ko siya. Papayag ko na malinis ang intensyon ko sa'yo. Kapag pwede na akong bumalik ng Maynila, harap ako sa mga magulang mo. Salamat. I'm sure magugustuhan ka ni tatay. Anyway, halika na. Angeli. Oh. Kumusta ka na? Natigilan ako nang makita namin na nakatayo sa bandang likuran si Cindy. Nakangiti ito pero malungkot ang mga mata. Nakita ko na nangayayat din to. Masama ba ako kung sasabihin ko na wala akong naramdamang awa para sa kanya? Sa halip na pananabik ay ang una ko agad na alala pagkakita ko sa kanya ay ang ginawa niya sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Bumalik na tayo sa dati. Please. Miss na kita eh. Matagal na ako nagsisisi sa ginawa ko. Patawarin mo ko. Maaaring dumating yung araw na mapatawad kita, pero hindi ngayon. Huwag mong piliting hingin sa akin ang isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Dahil hindi maliit na bagay ang pagkakamaling nagawa mo. Tiwalang sinira mo. Ang pagkakaibigan natin mula pagkabata. At kung sakaling mapatawad kita, hindi na babalik sa dating lahat. Dahil sa tuwing tinitingnan kita, ipinapaalala mo sa akin ang ginawa mo. Cindy, I'm so sorry. Mas mabuti pa na huwag mo na siyang lapitan, ha? Sige na, una na kami. Ngumiti kami ni Atlas sa isa't isa habang nasa mesa kami at kumakain ng niluto niyang steak. Pagkatapos ay uminom kami ng red wine. Sa wakas ay natuloy din ang plano namin yon dahil wala nang aswang na palaging umiistorbo sa amin. Matapos kumain ay niyaya niya akong magsayaw sa gitna ng sala. Sumandal ako sa dibdib niya habang magkayakap kami. Nag-email sa akin si boss. Kailangan ko nang bumalik sa Manila next week. Iiwan mo na ako? Babalik naman ako eh. Kailangan ko na talagang bumalik. Masyado nang mahabang binigay sa akin na pabor ni boss na mag-work from home. Pinababalik niya na ako. Paano na ako? Sumama ka na sa akin. Kung ano man ang sakit mo, doon tayo magpagamot sa Manila. Teka, bago natin pag-usapan yan, may gusto pala akong gawin. Halika, dito tayo maupo sa piano. Kakantahan mo ako? Ginawa ko tong kanta na to mula na magkita tayo ulit dito. Wow! Ang galing! Ang ganda! Nagustuhan mo ba? Oh! Atlas? Ano nangyayari sa'yo? Tama na! Lumayo ka sa akin! Layo! Atlas, halika. Dito tayo. Gulong-gulo ako sa mga nangyayari ng mga sandaling yon, Madam Venus. Sobrang pag-aalala ko kay Atlas. Kung sumigaw siya sa sakit, parang mapapatid ang mga liting niya sa leeg. Namumula ang mukha niya habang ang mga kuko niya sa kamay ay parang unti-unting humahaba. Mas lalo ako nagtaka nang biglang pumasok si Tito Lucian. Nagmamadali itong inalalayan si Atlas pagkatapos ay dinala sa likod bahay. Sumunod ako at nagtaka nang pumasok sila sa bodega. Doon sa loob ay may isa pang pinto at may hagdan pababa. Sumunod pa rin ako at pagdating doon, nakita ko na nagmamadaling kinadena ni Tito si Atlas. Anong ginagawa mo? Bakit niya siya kinakadena? Hindi ba't sinabihan na kita na lumayo ka sa kanya kapag kabilugan ng buwan? Hindi ako aalis hanggat hindi niya sinasabi sa akin ng totoo. Anong nangyayari kay Atlas? Ayoko na! Tanggalin niyo na sa pang ito! Hirap na ako! Isa kang aswang? Ikaw ang aswang na nagdigda sa akin nung una? Ako nga. Ngayong alam mo na ang totoo. Maiintindihan ko kung iiwanan mo na ako. Lumayo ka na sa akin! Tama si Atlas. Lumayo ka na. Bumalik ka na ng Maynila. Bilis! Umalis ka na bago ka pa mapahamak.
Takbo, Angelie! Takbo! Iligtas mo ang sarili mo! Takbo! Nagmamadali akong tumakbo nang wala sa sarili dahil sa labis na gulat. Umaagos sa mga luha ko pagdating sa kwarto at agad na kinuha ang maleta ko. Mabilis kong sinilid ang mga damit ko doon at pinaglalagay ang mga gamit ko sa bag. Pagkatapos ay mabilis akong lumabas ng bahay at sinakay ko sa kotse ang maleta ko. Humahagulgul ako na binuksan ang makina at agad yung pinaharurot. Hanggang sa bigla akong tinapakan ng preno nang makita ang mga taong nakasuot ng kapang itim at may hawak na sulo. Naalala ko kung paano binuwis ni Atlas ang buhay niya. Mapanatili lang akong ligtas. Ang sayang sa kanya ko lang naramdaman. Ang pag-ibig na pinaramdam niya sa akin. Bigla akong inatras ang sasakyan at bumalik. Nakita ko pa ang aswang na hinahabol ang kotse ko pero binangga ko ito 2 beses para hindi makasunod. Pagbalik ko ng bahay wala pa rin akong tigil sa pag-iyak na tumakbo sa likod at bumalik sa basement. Bukod kay Tito Lucian, naroon na rin si Lolo Peter. Bakit ka bumalik? Di ba ang sabi ko sa'yo umalis ka na? Dahil hindi ako katulad ni Ned. Hindi ako tuwag. At hindi ako tatakbo dahil sa takot. Bumalik ako dahil mahal kita, Atlas. At handa akong panindigan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang ibig kong sabihin doon, mahal kita kahit ano ka pa. Wala akong pakialam kung tao ka o aswang. Di ba sabi mo, hindi ka bibitaw sa akin? Ganun din ako sa'yo. Walang iwanan hanggang dulo. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang ng sandaling yon. Basta ang alam ko lang, maiparamdam ko kay Atlas kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Isang pag-ibig na hahamakin ng kahit na ano o sino man. Walang takot akong lumapit sa kanya habang nakakadena siya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi habang umiiyak. Sa kabila ng itsurang aswang nito, ang mga mata niya'y hindi nagbabago. Yun pa rin ang mga mata ng Atlas na nakilala ko. Matapos yun ay walang takot na niyakap ko siya na mahigpit. I'm sorry kung natakot ako. I'm sorry kung tumakbo ko at naisip na iwan ka. I'm sorry. Hindi na mauulit. Hindi na ako aalis. Hindi na kita tatalikuran ulit. Mahal na mahal kita, Atlas. Pero, isa akong aswang. Wala akong pakialam. Matapos ang gabing yun ay nawalan ng malay si Atlas dahil sa pagod. Pinagtulungan namin siyang ibalik sa kwarto. Ako mismo ang nag-alaga sa kanya at hindi ko siya iniwan. Isang malaking pagkakamali na naisip kong tumakbo. Mabuti na lang at nahimasmasan ako agad at bumalik ako. Ayon kay Tito Lucian, ay tuwing kabilugan ng buwan lang nagpapalit ng anyo si Atlas. Pero ang unang gabi siya pinaka nahihirapan dahil yun ang pinakamalakas na tawag ng gutom sa kanya. Pero mula daw nang maging aswang si Atlas, ay hindi ito kailanman kumain ng tao o kahit hayop. Sa loob ng 3 gabi na bilog ang buwan, ay nananatili sa basement si Atlas. Hindi ko siya iniwan. Naroon ako at sinasamahan ko siya. Sa halip na matakot, nagpapatugtog ako ng worship songs. Nagdadasal kaming dalawa at binabasahan siya ng Biblia. Gusto kong malaman ni Atlas na hindi niya lang laban ito. Laban ko rin ito at ng Panginoon na kasama niya sa simula pa lang. Nang matapos ang 3 gabi, nang sumunod ay hindi na nga nagbago ng anyo si Atlas. Napangiti ako nang mula sa likod ay niyakap ako na mahigpit, sabay halik sa leeg ko. Lalo kitang minahal dahil sa ginawa mo. Nasa iyo na ang pagkakataon na tumakas pero bumalik ka pa rin. Dahil ayoko sa buhay na wala ka. Mas nararamdaman ko na ligtas ako kapag kasama kita. Di ka ba nagsisisi? Hindi. Sigurado ako. Babalik rin ako sa normal, Angelie. Basta hintayin mo lang ako. Kahit gaano katagal, Atlas. Nang lumingon ako sa kanya ay sinalubong niya ako ng isang maalab na halik. Buong puso akong tumugon. Humarap ako at yumakap sa kanyang leeg nang buhati niya ako at dalhin sa sofa. Nang mga sandaling yun ay walang pag-aalinlangan kong binigay ang sarili ko kay Atlas. Pinaramdam ko na lahat ay kaya kong gawin alang-alang sa kanya.
Matapos ang mainit na sandaling pinagsaluhan namin, naupo kami sa carpeted floor habang nakaupo naman ako sa harap niya at nakabalot ang hubad na katawan namin ng kumot. Sinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya nang maramdaman ko ang halik niya sa aking sentido. Ano ba talagang nangyari? Paano ka naging aswang? Pinanganak ka bang ganyan? Hindi. Sinumpa ako ni Lolo Peter. Ano? Si Lolo Peter? Ang akala ko kasama mo siya sa bahay. Hindi. Kabay ko siya. Isa siyang ermitanyo at ang Tito Lucian mo naman ang umaalalay sa akin kapag nagpapalit ako ng anyo. Kailan ka pa naging aswang? 5 taon na ang nakakalipas. Nakilala mong Atlas ngayon. Malayo sa ugali ko dati. Mahirap lang ako mula pagkabata ko. Magsasaka na nakipagsapalaran sa Maynila. Ayun, nakapagtrabaho, tapos nakakilala ng isang mabait at mayaman na matandang lalaki. Naging alalay niya ako. Tinuruan niya ako magnegosyo, pinautang ng kapital. Pinagtapos niya ako ng kolehiyo. Ngayon na mag-umpisa ako magtayo ng negosyo, pinalad ako at lumaki yun ng lumaki. In-apply ko dun yung mga natutunan ko sa kanya. Tapos nung yumaman ako, lumaki yung ulo ko. Nakalimutan ko yung pinanggalingan ko. Naging mapagmataas ako, mabuso. Lahat ng babaeng may gusto sa akin, sinasamantala ko. Nawalan ako ng awa sa mga tao sa paligid ko at naging madamot ako. Hanggang sa pumunta ako dito sa probinsya para asikasuhin yung isang negosyo ko. Tapos isang gabi, habang nagmamaneho ako pa uwi, may isang matandang tumawid at munti ko nang masagasaan. Ayon kay Atlas, padabog siyang bumaba ng sasakyan at galit na sinarado ang pinto. Pagkatapos ay nilapitan si Lolo Peter na muntik na niyang masagasaan. Sa halip na humingi ng tawad at itanong ang kalagayan nito, ay binulyawan niya ang matanda at ininsulto. Hoy! Tanda! Ano ba? Bulag ka ba? Pasensya na ho, Abang. Hindi ko na malaya na parating kayo. Hindi mo na malayan. Sabihin mo, tanga ka. Tatawid ka na lang, hindi mo pa binilisan. Paano kung nasagasaan kita? Eh di bibigyan pa kita ng pera pang paggamot. Umayos ka na nga dyan. Nagmamadali ako. Abang, baka pwede mo akong tulungan. Maghihingi sana ako ng konting makakain. Kanina gumaga pa ako, hindi ko makain. Nahihilo na ako sa sobrang gutom. Siguro modus mo yan, oh. Kunwari magpapasagasa ka tapos hututan mo ako ng pera. Umayos ka nga sa harap ko. Layas! Pabalik na si Atlas sa kotse nang biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Pagkatapos ay umihip naman ang malakas na hangin. Kasunod nito ay ang biglang pag-alulong ng aso. Nang tumingala siya sa langit ay nahawi ang mga ulap at lumabas ang bilog na buwan. Nang lumingon siya, ang matandang gusgusin kanina at kuba ay nagbago ng anyo. Kulay puti na ang damit nito habang nakatayo ng maayos. Ang buhok at ang balbas nito ay kulay puti at mahaba at unat na unat habang may hawak na tungkod. Natakot si Atlas nang makita ang galit na mukha ng matanda. Masyado kang mayabang. Nakatikim ka lang ng yaman, pero nakalimutan mo na ang pinanggaligan mo. Mapagmataas ka. Masyado kang madamot at walang awa sa kapwa mo. Kaya tuturuan kita ng leksyon. Huwag! Patawarin niyo po ako! Hindi ko po sinasadya! Marunong ka rin palang matakot. Pero hindi sapat yan. Sa gagawin ko, titiyakin ko na magtatanda ka at may matututunan ka na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Mula sa gabing ito, ay hindi ka makakalabas ng bayan na ito. At sa tuwing darating ang kabilugan ng buwan, magpapalit ka ng anyo at magiging isang aswang. Ngunit kapag nasayaran kahit kapirasong laman at isang patak ng dugo ng isang tao ang bibig mo, habang buhay ka ng magiging aswang. Kung hindi naman, babalik ka sa pagiging tao
kapag natutunan mong maging mabait, mapagkumbaba, at makipagkapwa-tao. Ano nangyari sa akin? Dahil sa mga nangyari ay hindi ko natuloy ang pag-uwi ko sa Maynila. Mas pinili kong manatili sa tabi ni Atlas at tuluyan ako nag-resign sa trabaho. Hindi naman niya ako pinabayaan at sa kanya ako nagtrabaho. Kaya mula noon ay sabay na kaming pumapasok sa opisina. Si Cindy naman ay nag-resign ilang linggo bago ako i-hire. Lumipas sa mga araw at linggo na hindi kami binubulabog ng aswang o kahit ang mga tao na miyembro ng satanismo. May mga away at tampuhan kami gaya ng normal na magkarelasyon, pero palaging si Atlas ang nagpapakumbaba at umaamos sa akin. Hanggang sa dumating na naman ang araw na kinatatakutan ko, ang kabilugan ng buwan. Habang nasa bahay si Atlas at naghahanda sila sa pagsapit ng gabi, ako naman ay sumaglit sa bayan at habang nagmamaneho pa uwi ay kausap ko si Atlas sa phone. Pauwi na ako. Malapit na ako dyan. Bilisan mo, malapit na mag-alas 5. Oo. Konti na lang. Ay! Yung mga taong satanista! Hinarang nila ako! Atlas! Anjali! Sa dami nilang humarang sa akin ay mabilis nilang nabasag ang bintana ng salamin. Saka binuksan ng pinto at sapilitan akong kinuha. Nabitawan ko ang cellphone na bitbitin nila ako at isakay sa loob ng itim na van. Matapos yun ay tinakpan nila ng panyo ang ilong ko at tuluyan ako nawalan ng malay. Lumipas ang ilang oras. Bigla akong bumalikwas ng bangon. Nang pagdilat ko, ay ang bumungad sa akin ay kisame na yari sa bato. Kasunod nito ay napasigaw ako ng paglingon ko. Nakita ko na napapaligiran ako ng mga taong nakaitim. Nakatago ang mga mukha sa loob ng hood. May mga sinasambit silang dasal na hindi ko maintindihan. Naroon ako sa loob ng isang kuweba habang napapaligiran kami ng mga sulo na siyang silbing liwanag doon. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala dito? Dahil gusto kong dalhin ka sa tamang paniniwala. Ned? Ako nga, Anjali. Dinala ka namin dito dahil gusto ka naming iligtas. Malapit na ang paghuhukom at siya lang ang makapagliligtas sa atin. Nang tumingin ako ay tinuro niya ang altar ng demonyo sa kaliwa ko. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko mula kay Ned. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang itsura nito sa paningin ko. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Lalo akong nagulat nang mag-alis ng hood ang isa pa at nakita ko si Tita Darcy. Tita? Hindi totoong tumakbo ako sa kasal natin dahil nalito ako. Umalis ako dahil mas pinili ko na sundin ang tamang landas. Ayoko maikasal sa simbahan na yon dahil siya ang totoong Diyos. Itong dahilan kaya narito ka sa bayan na to? Ang magasik ng kademonyohan? Concern lang ako sa inyo, Anjali. Gusto kong maligtas ka. Dito natin ipagpapatuloy ang kasal. Hindi ako sasamba dyan! Kayong nandito! Hindi pa huli ang lahat para magbalik loob sa Diyos! Sa totoong Diyos! Isang kasinungalingan ang tinuturo nila sa inyo! Huwag kayong makikinig sa lalaking to! Huwag na huwag kayong sumamba sa isang demonyo! Gumalang ka sa kanya! Malala nang sira mo sa ulo! At ikaw, Tita Darcy, hindi ba't albularya ka? Binawi ng mga espiritu ang kakayahan kong manggamot. Desperado na ako. Wala na akong ibang malalapitan kung hindi sila. Tiyak na susundan ka dito ni Atlas. Makakalaya ka lang kapag pumayag siyang sumanib sa amin. Pumapayag ako. Atlas! Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Atlas na isa ng ganap na aswang. Halos mag-apoy ang mga mata nito sa galit at tila anumang oras ay handa na siyang sumugod. Agad akong tumalon pababa ng mesa kung saan nila ako hiniga at nagtangkang lumapit sa kanya. Pero mabilis akong pinigilan ni Ned at Tita Darcy. Nagpumiglas ako pero hindi nila ako binitawan hanggang sa sunod na dumating si Tito Lucian. Atlas, huwag! Huwag kang pumayag! Pakawalan mo si Anjali. Halika dito at lumapit ka. Saka ko siya pakakawalan. Darcy! Mag-isip kang mabuti.
Huwag mong isanla ang kaluluwa mo sa demonyo! Huli na ang lahat, Lucian! Darcy, Tita! Ikaw ang aswang! Oo. At huli na dahil matagal ko nang sinanla ang kaluluwa ko sa demonyo. Ngayon ay mas malakas na ako sa iyo, Lucian! isa kang hangal! Dahil sa ginawa mo, ay malaki ang magiging kapalit nito! At hindi kita mapapatawad dahil sa pagtulong mo sa lalaking ito. Ako ang asawa mo, kaya ako ang dapat kinakampihan mo! Sa harap mismo namin ay nag-iba ng anyo si Tita Darcy. Pagkatapos ay mabilis nitong sinugod si Atlas na sinalubong din siya. Nang inatake siya gamit ang matalas nitong mga kuko, ay tumungo siya sabay saksak sa tiyan ni Tita. Hindi lang isa, kundi dalawa. Pagkatapos ay bigla niya itong sinakal sabay hagis at tumama ito sa pader. Matapos yun ay sinugod ni Atlas sila Ned. Naglabas ang mga ito ng asin at binato sa kanya pero hindi siya tinatablan nito. Hindi ako pinanganak na aswang para tablahin ang mga ganyan. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay Angeli. Talagang nababaliw ka na sa babaeng yan. Hindi ka niya matutulungan. Kapag sumama ka sa amin, mas lalakas pa ang kapangyarihan mo. Maililigtas ka niya! Tumahimik ka! Tanga! Hayop ka! Ikaw ang sumira sa plano namin! Matapos ang gaba ni Atlas si Ned sa leeg, ay hinagis ito sa katumama sa pader. Nang bumagsak ito sa lupa ay wala na itong malay. Maya-maya ay parang may bendisyon na tubig si Tito Lucian sa mga tao doon. Tila natauhan ang mga ito at nagpulasan at tumakbo palabas ng kuweba. Nang sumugod ulit si Tita Darcy ay hindi agad ito naiwasan ni Atlas. Nagawa siyang saksakin ito sa gilid kaya napaliyab siya at dumaing sa sakit. Atlas! Tama na! Huwag niyo siyang saktan! At ikaw naman, wala ka ng pag-asang bumalik sa dati. Kailanman ay hindi aabot kahit nakatiting sa kalingkingan ng asawa mo. Marami na kayong pinatay, kaya magbabayad ka. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang mabait. Hindi ba't kaya ka nagkaganyan? Dahil sa kasamaan ng ugali mo. Oo, at pinagsisisihan ko na ang mga pagkakamali ko. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hinayaan niya na mangyari to. Dahil kung hindi, hindi ako matututo. Hindi kagaya mo na tumatanda ng paurong. Mahina ka at mamamatay ka na isang talunan. Bawiin mong sinabi mo! Hindi ako mahina! Sinunggaban ni Atlas ang leeg ng aswang kaya ganun din ang ginawa nito sa kanya. Muling napaliyad si Atlas nang saksakin siya ni Tita Darcy sa tiyan kaya bigla niyang diniin ang kuko niya at binaon sa leeg nito sabay saksak sa gitna ng dibdib. Sakto sa kanyang puso. Matapos yun ay bigla niyang sinipa ng malakas ang aswang. Nang tumalsik ito, sinalo siya ng itak ni Tito Lucian mula sa likod at tumagos yun sa harap ng dibdib nito. Nang bumagsak ang aswang at tuluyang namatay, ay walang nagawa si Tito kundi ang umiyak. Tatakbo na sana ako palapit kay Atlas nang biglang may sumunggab sa akin sa likod sabay tutok ng patalim sa leeg ko. Magaling, Atlas! Pinatay mo ang mascot namin! Ngayon, ikaw na ang papalit sa kanya. Kapag hindi ka pumayag, papatayin ko itong babaeng ito! Sinasabi ko na, hindi totoo ang pagsisisi mo! Dahil kailangan kong makuha ang loob mo. Ang pagkakamali ko lang ay pumunta ako sa bahay ni Cindy ng gabing yon. Mula ngayon ay magsasama na tayo habang buhay dito, Angeli. Ikaw at ako! Pamumunuan natin ang mga tao at sasambahin nila tayo! Mag-isa ka, gago! Sa halip na matakot ay galit ang naramdaman ko kaya bigla ko siyang tinapakan sa paa sabay siko ng malakas sa mukha. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya sabay suntok pa sa mukha ni Ned. Dahil doon ay bumagsak si Ned na nabali ang ilong at halos maligo sa dugo. Kaya sinamantala ko yun at mabilis akong tumakbo palapit kay Atlas. Sinalubong niya ako at agad niyakap na mahigpit. Pagkatapos ay muli akong tumingin kay Ned. Salamat, Ned!
Dahil tumakbo ka ng araw na yon, ikaw mismo ang nagligtas sa akin mula sa sarili mo. Kung ginamit mo sana ang utak mo at talagang gusto mo akong makuha, tinuloy mo sana ang kasal. Pero dahil bobo ka, sira ang plano mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Umalis na tayo rito. Bumabalik na sa dating itsura mo. Mabuti naman kung... Atlas! Hindi kayo magiging masaya! Sinatas! Hayop ka! Nang pagtalikod namin ni Atlas palabas sana sa kuweba, ay may biglang sumaksak sa kanya sa likod. Nang lumingon ako ay nakita ko si Ned na galit na galit. Mabilis kumilos si Tito Lucian. Hinampas ng kahoy sa ulo ang lalaki. Nang bumagsak itong walang malay, ay kasabay niyang bumagsak si Atlas. Agad umagos ang luha ko nang makitang may umagos na dugo mula sa bibig niya. Inangat ko ang ulo niya at pinaunan sa hita ko. Atlas! No! Kausapin mo ako! Tito, tulungan mo ako! Iligtas mo si Atlas! Nagmamakaawa ako! Angeli... Shh! Huwag ka nang magsalita! Gagamutin ka ni Tito! Malalim ang tama niya, Angeli. Mahihirapan akong gabutin siya dahil wala akong dalang gamit. Nasa liblib tayo at baka hindi na siya umabot. Lagi mong tatandaan na ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Hindi, huwag kang magpaalam. Makakaligtas ka. Makakalabas tayo ng gubat. Dahil sa'yo, natutunan ko kung paano magmahal ng totoo. Yung pagmamahal na hindi makasarili. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sinabi mo na hindi mo ako iiwan, di ba? Nangako ka! Salamat. Dahil minahal mo ako sa kabila ng katotohanan na isa akong aswang. Huwag mo akong kakalimutan. Pangako hindi ako makakalimot. I love you, Angelique. I love you too. Atlas, gumising ka! Sabi mo walang iwanan, di ba? No! Atlas! Gumising ka! Parang ilog na umagos ang luha sa mga mata ko nang makita kong humugot siya ng huling hininga niya bago dahan-dahang pinikit ni Atlas ang kanyang mga mata. Kumagulgol ako ng iyak at niyakap ko siya ng mahigpit habang nagmamakaawa akong tumingin kay Tito Lucian. Atlas, no! Gumising ka! Nagmamakaawa ako! Huwag mo akong iwan! Lord, please! Wag siya! Wag si Atlas, please! Ibalik mo siya sa akin! Angeli, wala na siya. Hindi dito gagaling siya. Mabubuhay si Atlas, di ba? Nangako ka! Nangako ka na babalik ka! 40 days na ang lumipas. Nakulong si Ned at sinampahan ng kasong patong-patong na murder ng mga pamilya ng biktima na pinatay ng kulto nila at ginawang alay sa aswang at demonyong sinasamba nila. Si Cindy naman ay balita ko tuluyan ang umalis doon at tumira sa kapatid niya sa Samar. May iniwan pa itong sulat na muling humihingi ng tawad sa akin. Habang ako naman, sa kabila ng mga araw na lumipas, ay hindi pa rin makausad mula sa pagkamatay ni Atlas. Hindi ako umalis sa trabaho ko sa kumpanya niya at lumipat sa opisina niya sa Maynila. Nagbabaka sakali na magkaroon ng himala ang Diyos at bumalik siya. Gusto kong naroon ako pagdating niya at ako ang kanyang unang makikita. Pero lumipas sa mga araw, walang Atlas na bumalik. Hanggang sa dumating ang 40 days ng kanyang pagkamatay.
Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing yon, bumalik ako sa probinsya. Uwi ka rin ba sa Maynila bukas? Opo. Maraming naghihintay sa akin na trabaho eh. Ikaw, Tito. Kumusta ka na? Eto, ayos naman. Natanggap ko na ang pagkamatay ni Darcy. Nahirapan ang mga pinsan mo na tanggapin ang totoo pero pasasaan ba't maunawaan din nila yon? Mabuti naman po kung gano'n. Sandali lang po Bibili lang ako ng bulaklak. Sige, ang mabuti pa ay mauna na ako sa bahay. Sige po. Dadaan lang ako sa bahay ni Atlas. Nang makaalis si Tito Lucian ay agad akong pumunta sa flower shop. Habang namimili ng mga bulaklak ay bigla kong napalingon sa gilid. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang pamilyar na mukha. Ang height, ang ngiti, ang kulay ng balat at ang kanyang mga mata. Hindi ako nagkamali. Kamukhang kamukha niya si Atlas. Nang tumalikod ang lalaki dala ang mga bulaklak na binili nito mula sa ibang shop, ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Binitawan ko ang hawak ko at mabilis na sumunod sa kanya. Humalo siya sa karamihan ng mga tao pero hindi ko inalis ang tingin sa kanya. Naglakad siya hanggang sa pumasok ng kakahuyan. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating siya sa lugar na dapat ay pupuntahan ko, ang bahay ni Atlas. Lolo Peter, andito na po ako. Atlas? Mabuti naman at nakabalik ka na. Tumawag sa akin si Lucian. Nandito na si Angeli. Bumalik na siya. Sa tingin niyo po, magagalit po siya sa akin? Maintindihan niya, iho. Magtiwala ka. Umagos ang luha ko nang humakbang palapit sa bahay hanggang sa tuluyan ko yung binuksan. Doon sila halos sabay na lumingon sa akin. Binagsak ko ang bag ko sa sahig at hindi ko murap nang lumapit ako. Umangat ang nanginginig ng mga kamay ko. Pero bago pa yon, lumapat sa pisngi niya. Hinawakan ako ni Atlas. Pagkatapos ay siya mismo ang naglapat ng palad ko sa mukha niya. Doon ako lumundag at yumakap sa kanya ng mahigpit. Buhay ka! Di ba nangako ko sa'yo? Mawala man ako, babalik at babalik pa rin ako sa'yo kahit na anong mangyari. Pero paano? Nilibing ka namin! Bato ang laman ng kabaong na yon. Kinailangan ko magsinungaling at sabihin na bumalik sa anyong aswang ang katawan niya para hindi mo na yun buksan. Kailangan ko siyang itago para tuluyan siyang gumaling at bumalik sa pagiging normal na tao. Ang ibig mong sabihin? Tama ang narinig mo. Hindi na ako aswang at normal na ulit ako. Talaga? Oo, mula ngayon, wala nang hahadlang sa atin. Sandali, huli na ba ako? Nakalimutan mo na ba ako? Hindi! Dahil hanggang ngayon, kahit inakala ko na imposible, naghihintay pa rin ako sa'yo. At sadyang napakabuti ng Panginoon dahil sinagot niya ang dasal ko. Binalikan niya sa akin. Napakarami mong tinuro sa buhay ko, Angeli. Dahil sa'yo natuto ako kung paano magmahal ng totoo. Mahal na mahal kita, Angeli. Mahal